Upang magkaroon ng pagbabago sa buhay at makapasok sa mataas na lipunan, ang maganda dalagang ito ay walang pag-aalinlangang nagtaksil kasama ang may asawang anak ng isang bilyonaryo. Marahil siya ang pinakamahigpit na kalaguyo sa lahat ng 12 zodiac sign matapos magtaksil, kaya ganyang hinamon ang lehitimong asawa, hindi lang hiningi na makipaghiwalay ito sa kanyang mayamang asawa. Ipinagmamalaki rin niya na nagdadalang tao siya sa anak ng bilyonaryong anak. Hindi lang nabigla ang lehitimong asawa sa pagkukunwari ng lalaking kasama niya araw-araw, kundi sinampal pa siya ng matindi ng kalaguyo. Pero agad-agad, noong gabing iyon, natanggap ng kalaguyo ang napakapait na kahihinatnan, nagbayad para sa kanyang kayabangan at paninibugho nang magtaksil siya sa isang taong hindi dapat ginagalaw. Si Seo Jeong-won ay ikinasal sa isang mayaman na nobelista. Napakakomportable ng kanilang buhay. Napakabait pa sa kanya ng asawa niya. Isang buwan na ang nakalilipas, hindi inaasahan ni Seo Jeong-won na mapupunta siya sa ganitong sitwasyon. Dahil sa pag-uulat tungkol sa madilim na bahagi ng lipunan at paglalantad ng lahat ng masasamang gawain, nakakuha si Seo Jeong-won ng malawakang atensyon mula sa lahat ng antas ng lipunan at siya ay naging nangungunang reporter ng telebisyon. Kamakailan lang, nakatanggap si Seo Jeong-won ng tip na laman niyang may pakikipagsabwatan si Congress Yoon at isang reporter. Sabay na sumugod siya sa lugar ng kanilang tagpuan at kumuha ng mga litrato. Pagkatapos noon, ang insidente ay naiulat bilang isang eksklusibong balita. Kahit na nakasakit siya ng mga malalaking tao, hindi natakot si Seo Jeong-won. Sa aspeto ng karera, siya ang pambato sa ratings ng istasyon ng telebisyon. Sa aspeto ng pamilya, mayroon siyang perpektong Ujay. Ang asawa niyang si Ujay ay isang binata na mayaman at walang ginagawa. Ngunit para kay Seo Jeong-won, napakalambing niya. Natapos ang trabaho ni Seo Jeong-won at sinundo siya ng kanyang asawa. Pagdating nila sa bahay, matyaga at maingat niyang minasahe ang mga binti ng kanyang asawa. Sa ikatlong anibersaryo ng pagpapalabas ni Seo Jeong-won, binigyan pa siya ng asawa ng isang limitadong edisyon ng kwarto na may antigong estilo. Hindi lang yon, ayaw ng biyenan sa kanya, kaya naman, sa tuwing sinasalungat siya ng biyenan niya, handa siyang makipagsagutan sa ama para lang protektahan ang kanyang asawa. Dahil sa ganyang uri ng gujay, napanatag ang loob niya. Dahil sa mga pagbubunyag ni Seo Jeong-won, humingi ng paumanhin sa publiko si Congress Yoon na nakikipagsabwatan sa reporter. Binalaan si Seo Jeong-won ng kanyang mga kasamahan, si Congressman Yoon ay isang makamandag na ahas, at natatakot silang balang araw ay paghigantihan niya si Seo Jeong-won. Hindi talaga nag-alala si Seo Jeong-won, bilang isang nasa media, hindi siya yuyuko sa mga maruruming politiko. Pagkatapos, nakatanggap si Seo Jeong-won ng tip na naglalaman ng mga itim na dokumento tungkol kay Congressman Yoon. Ayon sa tagapagbigay ng tip, pumunta si Seo Jeong-won sa isang lumang bahay, at hindi niya inaasahan na pagtingala niya ay isang duguan at sirang bangkay ang kanyang makikita. Si Seo Jeong-won ay nagmamadaling kinumpirma at nalaman na patay na ang biktima, at ang pulis na in charge sa kaso ay si Detective Kim Tae-hyun. Sa pinangyarihan ng krimen, nakita ni Seo Jeong-won na tila may kakaibang tingin si Tae-hyun, kaya natakot siya. Inalis ni Tae-hyun ang kanyang jacket at ipinatong ito sa kanya, at pagkatapos ay dinala si Seo Jeong-won sa istasyon ng pulisya para magbigay ng pahayag. Ikinuwento ni Seo Jeong-won ang buong pangyayari kay Tae-hyun, hindi inaasahan na dumating si Congressman Yoon sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos, nalaman na ang namatay ay ang katulong ng pamilya ni Congressman Yoon. Ang lumang bahay na pinuntahan niya ay bahay din ng katulong. Walang tigil na tinanong ni Congressman Yoon si Seo Jeong-won, bakit siya biglang lumitaw sa pinangyarihan ng pagkamatay ng kanilang katulong. Nagdududa si Congressman Yoon na si Seo Jeong-won ay may kinalaman sa pagkamatay ng katulong. Pagkatapos umuwi, hindi pinansin ni Seo Jeong-won ang pag-aalala ni Ujay. Tahimik niyang tinype ang nangyari kaninang gabi sa kanyang computer. Ngunit habang nagtatype, dahil sa pag-check sa bangkay, may ketchup sa kanyang mga kamay at puno ng takot ang mukha ni Seo Jeong-won. Pagkatapos, mabilis siyang naligo, sinusubukang alisin ang takot na dulot ng amoy ng sariwang dugo. Ang pinangyarihan ng pagkamatay ng katulong ay nagpaalala kay Seo Jeong-won sa pagkamatay ng kanyang ama. Namatay ang ama ni Seo Jeong-won ilang taon na ang nakalilipas. Ang bangkay ay nasa sala ng kanilang bahay. Tila sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga mansa ng dugo sa bangkay ng kanyang ama. Hindi pa rin natatagpuan ang pumatay sa kanyang ama. Sa gabi, nakita ni Ujay ang kanyang asawa na nakatayo ng tulala sa balkonahe, kaya dahan-dahan niya itong inilagay ng kumot. Sa sandaling iyon, tila narinig ni Seo Jeong-won ang tunog ng ringtone ng telepono. Kakaiba na ang tunog ay hindi galing sa kanyang telepono o sa telepono ng kanyang asawa. Matapos mamatay ang katulong, sumunod si Seo Jeong-won sa prinsipyo ng isang mamamahayag at isinulat ang insidente sa pahayagan. Ngunit, ang hakbang na ito ay nagpababa sa reputasyon ni Congressman Yoon sa media. Ibinunyag ni Congressman Yoon ang kanyang pagdududa kay Seo Jeong-won, tinanong kung bakit pumunta si Seo Jeong-won sa bahay ng kanilang katulong sa hating gabi. Sa maikling panahon, naging target ng pagpuna ng publiko si Seo Jeong-won. Lahat ay nagdududa na si Seo Jeong-won ang pumatay sa katulong. Ang layunin ay lumikha ng isang eksklusibong balita. Naglitawan sa buong internet ang mga hindi magandang komento tungkol sa kanya. Ngunit noong gabing iyon, may nagpadala sa kanya ng text message na nang aasar sa kanya, "Huwag kang mag-alala, hawakan mo lang ang kwelyo ng iyong asawa." Ang mga programa sa telebisyon na pinamamahalaan ni Seo Jeong-won ay tinatawag na hawakan ang kwelyo. Ibig sabihin, ang paghuli sa mga kriminal at hawakan ang kwelyo ng kanyang asawa. Tila may masamang ginawa rin si Ujay. Hindi gaanong pinansin ni Seo Jeong-won ang mensaheng ito. Umiti lang ang asawa niya pagkatapos itong makita. Kusa pa nga niyang sinamahan
imbestigahan si Seo Jeong-won na magsindi ng insenso para sa kanyang yumaong ama. Si Seo Jeong-won ay isa ring mamamahayag. Siya ang nagturo sa kanya na harapin ang katotohanan. Pagkatapos, inaliw ni Woo Jae si Seo Jeong-won. Paminsan-minsan, ayos lang na tumakas. Nandito ako, magiging maayos ang lahat. Ang lambing ni Woo Jae ay nag-aliw kay Seo Jeong-won. Pagkalipas ng isang buwan, sa ilalim ng pag-aalaga ng kanyang asawa, bumuti ang estado ni Seo Jeong-won. Ngunit noong araw na iyon, nakatanggap si Seo Jeong-won ng isa pang mensahe mula sa parehong numero ng telepono. Muli siyang sinabihan na hawakan ang kwelyo ng kanyang asawa. Ibig sabihin, niloloko siya ng kanyang asawa. Nang makita ang mensahe, kalmado ang reaksyon ng kanyang asawa. Sinabi niya kay Seo Jeong-won na burahin na lang ito at huwag nang isipin pa. Nagtanong si Seo Jeong-won sa asawa niya, kalahating biro, kalahating seryoso. May tinatago ka ba sa akin? Nang pagdudahan ng kanyang asawa, tila hindi natuwa si Woo Jae. Agad-agad, gumamit si Seo Jeong-won ng mga matatamis na salita. Sumuko din ang kanyang asawa sa paglalambing ng kanyang asawa. Ang istasyon ng telebisyon ay nagdaos ng isang pulong upang pag-usapan ang pagpili ng paksa. Sa sandaling ito, nakatanggap si Seo Jeong-won ng isang tawag. Ang tumatawag ay isang sikat na aktres kamakailan. Umaasa ang kabilang partido na pupunta si Seo Jeong-won sa kanyang bahay. Sinasabi na mayroon siyang mahalagang sasabihin sa kanya. Isang buwan na ang nakakaraan, nag-cruise ang landas ni Seo Jeong-won at ng aktres. Noong panahong iyon, sinabi ng aktres sa kanya na mayroon siyang kasintahan. Ang kabilang partido ay katulad din ni Woo Jae, isang manunulat din sa oras na ito. Upang makakuha ng malaking balita, mabilis na tumakbo si Seo Jeong-won sa bahay ng aktres. Pagdating ni Seo Jeong-won, nakita niya ang aktres na may suot na kwintas na eksaktong kapareho ng sa kanya. Ang kwintas na iyon ay ang limitadong edisyon na regalo ni Woo Jae sa kanya. Bilang pasasalamat sa asawa niya, hindi inaasahang sinabi ng aktres ang katotohanan ng walang pag-aalinlangan. Sinabi niya na nagtataksil ang asawa niya at siya. Ito rin ang gusto niyang iulat. Ang mga mensahe na nagsasabing hawakan ni Seo Jeong-won ang kwelyo ng kanyang asawa dati ay siya ang nagpadala. Hindi naniwala si Seo Jeong-won doon. May isang buwang pagitan ang petsa ng dalawang mensahe. Kung talagang may relasyon ang aktres sa kanyang asawa, bakit siya maghihintay ng matagal? Napakagaling magsalita ng aktres. Sinabi niya na pinaghintay siya ni Woo Jae ng isang buwan at sinabi na hihiwalayan niya ang kanyang asawa sa buwang ito. Ngunit, lumipas na ang isang buwan, hindi pa rin niya tinutupad ang kanyang pangako na makipaghiwalay. Hindi na makatiis ang aktres at nagpadala ng pangalawang mensahe kay Seo Jeong-won. Hindi pa rin naniwala si Seo Jeong-won, kaya humingi siya ng ebidensya sa aktres. Tumanggi naman ito, sa halip, sinabihan niya si Seo Jeong-won na tanungin ang kanyang asawa. Sa harap ng napakayabang na babae, puno ng galit ang mukha ni Seo Jeong-won. Nang asar pa ang aktres at nilapit pa ang kanyang mukha kay Seo Jeong-won. Dahil sa mapanghamong ekspresyon na iyon, gusto ni Seo Jeong-won na sampalin siya. Ngunit kinontrol ni Seo Jeong-won ang kanyang galit at tumalikod. Hindi sumuko ang aktres at hiniling niya kay Seo Jeong-won na hiwalayan ang kanyang asawa. Nagbanta siya na hindi siya bibitaw kailanman. Hinarap ni Seo Jeong-won ang aktres, "Ako ang magdedesisyon kung hihiwalayan ko siya o hindi. Para sa akin, wala kang halaga." Galit na galit si Seo Jeong-won. Hindi pa rin sumuko ang aktres at pinalayas pa siya at binigyan siya ng isang sobre. Sa loob ay isang ultrasound photo at sinabi ng aktres na buntis siya sa anak ng kanyang asawa. Ngunit kalmado si Seo Jeong-won, sinabing ang walang kaugnayang litrato na ito ay hindi sapat na ebidensya. Hindi niya papansinin ang isang babae na tulad ng aktres. Para gantiin siya, ibinunyag din niya ang chismis na kinukupkop ng kongresista si Congress Yoon ang aktres. Naging mainit na paksa ito. Pinag-uusapan ng lahat sa internet na si Congressman Yoon ang nagsuporta sa aktres. Galit na sinampal ng aktres si Seo Jeong-won, ngunit inayos lang ni Seo Jeong-won ang kanyang buhok at tumalikod. Hindi napikon ang aktres kay Seo Jeong-won, sa halip ay siya pa ang napuno ng galit. Sa huli, nanalo siya sa labanang ito. Bagamat kalmado si Seo Jeong-won sa harap ng aktres, pagpasok niya sa elevator ay bumagsak siya sa sahig at umiyak. Ang mga sinabi tungkol sa panloloko ng kanyang asawa ay hindi niya maaaring kalimutan. Noong gabing iyon, si Seo Jeong-won na puno ng hinanakit ay pumunta sa istasyon ng pulisya. Gustong malaman ang progreso ng investigasyon sa kaso ng katulong. Napansin ni Detective Kim Ta-hyun na nasa estado ng pagkalungkot si Seo Jeong-won. Hindi lang niya tinulungan siyang harangin ang paparating na sasakyan, hinila pa niya si Seo Jeong-won sa kotse at gustong ihatid siya sa bahay. At kusang loob pa siyang bumili ng gamot para sa sakit ng ulo niya. Tumawag ang kanyang asawa at ang tono ng boses niya ay malambing pa rin. Hindi nagtanong si Seo Jeong-won, ngunit nang makita ang ultrasound photo sa kanyang kamay, hindi niya maiwasang mapaluha. Nang makita ni Ta-hyun ang eksenang ito, napagtanto niyang may problema si Seo Jeong-won. Bahagyang nag-alala si Ta-hyun para sa kanya. Kinaumagahan, upang kumpirmahin ang katapatan ng kanyang asawa, sinundan siya ni Seo Jeong-won. Nakita niyang pumunta ang kanyang asawa sa isang gusali, at sa isa sa mga palapag doon ay ang Departamento ng Obstetrics at Gynecology. Nag-aalalang sinundan siya ni Seo Jeong-won, ngunit nakita niya ang isang hindi inaasahang eksena. Pumunta lang si Woo Jae sa katabing counseling center para sa mag-asawa. Noong gabing iyon, nakatanggap si Seo Jeong-won ng isa pang tip at pumunta
pumunta sa isang gusali. Ngunit ang nakita niya ay isang pinangyarihan ng krimen at ang biktima ay walang iba kundi ang aktres na maaaring nagtaksil kasama ng kanyang asawa. Natakot si Seo Jong-won. Akmang tatawag na siya ng pulis, ngunit hindi niya inaasahan na tatawag ang kanyang superior. Nakaplano na ang kanyang superior na ipromote siya bilang host ng Shamset News. Iyon ang posisyon na matagal nang pinapangarap ni Seo Jong-won. Para sa kanyang kinabukasan, mabilis na kinuhanan ni Seo Jong-won ng litrato ang pinangyarihan ng pagkamatay ng aktres. Pagkatapos ay umakyat siya sa hagdan at bumaba sa ibabang palapag. Hindi sinasadyang nakita ng nurse ng klinika ang isang taong bumababa sa hagdan. Naghanap si Seo Jong-won ng dahilan para makadaan sa pinto. Nang makita niya ang psychiatrist, tahimik niyang tinago ang mansa ng dugo sa kanyang manggas. Kakawitness niya lang sa pinangyarihan ng krimen at hindi niya sinasadyang nadumihan ang kanyang manggas. Pagkatapos ng counseling, napansin ni Seo Jong-won na inaayos ang gusali. Ang elevator corridor ay wala pang kikis. Sa madaling salita, nasaksihan niya ang pinangyarihan ng krimen, ngunit walang makakakita sa kanya. Kasabay nito, iniisip ni Taehyun si Seo Jong-won. Kagabi, nasaksihan niya ang pag-iyak ni Seo Jong-won. Ito ay lubhang nakabagabag sa kanya. Habang nag-iisip, nakatanggap siya ng isang tawag na nag-uulat ng isang krimen. Ang kaso na pinuntahan ni Taehyun upang imbestigahan ay ang pagkamatay ng aktres. Ang pinangyarihan ng krimen ay ang kumpanya ng aktres, ngunit hindi pa ito opisyal na nag-ooperate. Napansin ni Taehyun na pamilyar ang pinangyarihan. Maraming katangian ang kahawig ng pinangyarihan ng pagkamatay ng katulong. Bukod pa rito, wala pang kikiki na nakakabit sa gusali. Napagtanto ni Taehyun na sinadya ng pumatay na pumili ng kakaibang oras para linlangin ang iba. Sa pagsusuri sa bangkay, nalaman din na halos kapareho ang paraan ng pagkamatay ng aktres sa pagkamatay ng katulong. Paulit-ulit na sinaktan ng salarin ang parehong bahagi ng katawan. Nagduda si Taehyun na posibleng magkaugnay ang dalawang kaso. May nakita ring nakakagulat ang forensic doctor. 3 buwan nang buntis ang aktres nang mamatay. Ito rin ang nagpaalala kay Taehyun sa posibilidad na ang krimen ay may kinalaman sa pag-ibig. Di nagtagal, naiulat na ang pagkamatay ng aktres. Isang araw bago nangyari ang insidente, nakipagkita ang aktres kay Seo Jong-won para sabihin ang tungkol dito. Gusto malaman ng superior ang nilalaman, kaya sinabi lang ni Seo Jong-won na nagbibiro lang ito. Upang malaman ang katotohanan ng kaso, nagpunta si Seo Jong-won kay Taehyun para magtanong tungkol sa mga pahiwati. Sa harap ni Seo Jong-won, tila hindi makatanggi si Taehyun. Nagtanong si Seo Jong-won para malaman kung talaga bang buntis ang aktres. Ang pabalik na tanong ni Taehyun ay nagkumpirma sa katotohanan. Pagtingin sa ultrasound photo na ibinigay ng aktres sa kanya, hindi maiwasang magduda ni Seo Jong-won sa kanyang asawa. Pagkatapos umuwi, direkta siyang nagtanong sa kanya. Sa harap ng pagdududa ng kanyang asawa, kalmadong kinuha ni Ujay ang isang greeting card mula sa loob ng silid. Iyon ang courier na ipinadala ng aktres sa kanya. Ipinaliwanag niya na nakilala niya ang aktres sa isang dinner party ng publisher. Simula noon, patuloy na siyang ginugulo ng kabilang partido para patunayan ang kanyang katapatan. Pinakita pa ni Ujay kay Seo Jong-won ang blacklist sa kanyang phone book. Kasama rito ang numero ng aktres. Napanumpa pa siya na kung hindi namatay ang aktres, tiyak na hihingian niya ito ng paliwanag. Tinanong naman ni Seo Jong-won ang kanyang asawa kung bakit siya pumunta sa counseling center para sa mag-asawa. Ang sentro ay nasa parehong palapag ng Departamento ng Obstetrics at Gynecology. Nagduda si Seo Jong-won na anak ng kanyang asawa ang dinadala ng aktres. Ipinaliwanag niya na na-diagnose siya ng depression. Ang dahilan ay kalungkutan. Ang paliwanag na ito ay nagpanatag sa loob ni Seo Jong-won. Mukhang ginugulo lang ng aktres ang kanyang asawa. Nangako rin si Seo Jong-won sa kanyang asawa na maglalaan siya ng mas maraming oras para sa kanya sa hinaharap. Ngunit sa araw na iyon, natuklasan ni Seo Jong-won na nawawala ang limitadong edisyon ng kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Naalala pa ni Seo Jong-won na ang aktres ay nagsusuot ng katulad na kwintas bago siya namatay. Sa trabaho, in-interview ni Seo Jong-won ang isang babaeng na biktima ng panloloko sa kasal. Sinabi ng babae na ang kanyang asawa ay perpekto sa simula. Ngunit pagkatapos, nang may ilang maliliit na detalye na lumabas, unti-unting nabunyag ang tunay na mukha ng kanyang asawa. Halimbawa, may tumunog na telepono sa bahay. Pagkatapos, nalaman niyang may backup na telepono ang kanyang asawa. Ang sinabi ng babae ay nagpaalala kay Seo Jong-won sa kanyang sarili. Ang kanyang asawa ay mukhang perpekto rin, ngunit sa parehong oras, narinig din ni Seo Jong-won ang pag-vibrate ng telepono sa bahay. Nagduda si Seo Jong-won na baka may backup na telepono rin ang kanyang asawa. Dahil dito, nakipag-ugnayan si Seo Jong-won sa informant at hiniling na tulungan siyang i-check ang mga numero ng telepono na nakarehistro sa pangalan ng kanyang asawa. Si Taehyun ay patuloy pa rin sa pag-imbestiga sa pagkamatay ng aktres. Nakakita siya ng maraming nobela sa bahay ng biktima. Ang may akda ng mga nobelang iyon ay si Ujay. Bukod pa rito, may isang kahon ng cake sa refrigerator ng aktres. Na-record ng TTV ang pagdadala ni Seo Jong-won ng cake. Gaya ng inaasahan, sinuri ni Taehyun ang kikis ng gusali kung saan nangyari ang krimen. At natuklasan niyang nagpakita si Seo
Seo Jeong-won sa labas ng gusali noong gabi ng krimen. Agad na pinuntahan ni Taehyun si Seo Jeong-won para tanungin. Prangka rin ang sagot ni Seo Jeong-won. Inamin niyang nakilala niya ang aktres isang araw bago nangyari ang insidente. Pagkatapos magsalita, aalis na sana si Seo Jeong-won. Hinarang siya ni Taehyun sa pinto at ayaw siyang paalisin. Ipinakita ng kamera na isang araw bago nangyari ang insidente, binigyan ng aktres si Seo Jeong-won ng isang bag at sinampal siya. Nais malaman ni Taehyun kung ano ang nasa loob ng bag at kung bakit nasampal si Seo Jeong-won. Tumanggi si Seo Jeong-won na sumagot. Pagkatapos ay tinanong ni Taehyun kung bakit nagpakita si Seo Jeong-won sa gusali noong gabi ng krimen. Naisip na ni Seo Jeong-won ang sagot. Sinabi niya na pumunta siya sa gusali para magpatingin sa isang psychiatrist. Pagkatapos sumagot, binalaan ni Seo Jeong-won si Taehyun na masyado silang magkalapit. Sa wakas, lumayo si Taehyun. Nang umiiyak si Seo Jeong-won sa kotse noong gabing iyon, naisip na ni Taehyun iyon. Posibleng nagtaksil ang aktres kasama si Woo Jae. Tumanggi pa rin si Seo Jeong-won na sumagot at sinabihan lang si Taehyun na magingat sa kanyang pananalita. Hindi pa rin sumuko si Taehyun. Hinabol niya ito sa labas at ibinalik ang panulat kay Seo Jeong-won. Agad na itinapon ni Seo Jeong-won ang panulat sa basurahan. Ang eksenang ito ay nagpasakit sa damdamin ni Taehyun. Maraming taon na ang nakalilipas, noong wala pa si Seo Jeong-won sa kanyang karir ngayon, palagi niyang ginugulo si Taehyun, isang criminal police officer, para maghanap ng mga pahiwatig sa kaso. Noong panahong iyon, nasa elevator din sila. Sinabi ni Seo Jeong-won kay Taehyun na gamitin ang kanyang panulat para isulat ang kanyang contact information. Pagtingin sa gwapo niyang mukha, nagtanong si Seo Jeong-won sa isang mahinang boses, may nobya na ba ang gwapong pulis na ito? Nang malaman na single pa ang kabilang partido, puno si Seo Jeong-won ng excitement. Inaasahan niya ang relasyon nila. Nakakalungkot, kasal na ngayon si Seo Jeong-won sa iba. Kinagabihan, lihim na binuksan ni Seo Jeong-won ang telepono ng kanyang asawa. Ngunit walang pahiwatig tungkol sa aktres sa telepono. Maaga kinabukasan, pumunta ang biyenan ni Woo Jae sa bahay ng kanyang asawa para maghapunan. Dito niya nalaman na ang kasama ng kanyang biyenan ay si Congressman Yoon, ang taong ibinunyag niya noon. Umaasa ang kanyang biyenan na hihingi ng tawad si Seo Jeong-won kay Congressman Yoon. Tumanggi si Seo Jeong-won bilang isang reporter na nagbubunyag ng madilim na bahagi ng lipunan. Hindi siya maaaring yumuko sa isang politiko na gumawa ng mga maling bagay. Hindi inaasahan, binanggit ni Congressman Yoon ang katotohanan tungkol sa ama ni Seo Jeong-won. Ang ama ni Seo Jeong-won ay isa ring mamamahayag na may diwa ng katarungan. Ngunit pagkatapos, bigla siyang namatay. Tila may ibig sabihin si Congressman Yoon sa kanyang mga salita. Para bang gusto niyang paalalahanan si Seo Jeong-won na huwag magkaroon ng kaparehong kapalaran ng kanyang ama. Gustong malaman ni Seo Jeong-won kung paano nakilala ni Congressman Yoon ang kanyang ama. Ngunit nagbago ng paksa ang kongresista. Tinukso niya si Seo Jeong-won na nagkamali siya sa pagpili ng asawa. Nagulat si Seo Jeong-won tungkol sa kaso ng pagkamatay. Nakakuha si Detective Kim Taehyun ng kumpirmasyon mula sa nurse. Kinumpirma na naroon si Seo Jeong-won noong gabi ng insidente. Pumunta siya sa psychological clinic na nasa parehong gusali. Bukod pa rito, natuklasan ni Taehyun na may utang sa sugal ang kapatid na lalaki ng aktres. Noong gabi ng insidente, naroon ang kanyang kapatid sa parking lot ng gusali kung saan nangyari ang krimen. Sa harap ng tanong ni Taehyun, hindi magkatugma ang kanyang sagot. Tinanong ni Taehyun kung alam niya ang pagkatao ng nobyo ng aktres. Nagpumilit din siyang hindi niya alam. Ngunit ayon sa manager, talagang nakikipag-date ang aktres. Tila misteryoso ang pagkatao ng kabilang partido. Ang bawat mensahe at tawag ay agad na binubura ng aktres. Ibinunyag din ng manager na madalas na humihingi ng pera ang kapatid na lalaki ng aktres. Kung hindi niya ibibigay, bantaan siya nito. Tinulungan din ng manager si Seo Jeong-won na makahanap ng mga pahiwatig. Kinumpirma niya na may backup na telepono ang kanyang asawa. Ang pangalan sa rehistro ng numerong iyon ay nabura. Ngunit patay ang telepono na ito, kaya hindi ito matrack at malocate. Lalo pang nagduda si Seo Jeong-won. Sinubukan niyang hanapin ito at natagpuan ang telepono sa basurahan sa lugar na iyon. Ang lahat ng text messages at call logs sa telepono ay nabura na. Agad na naghanap si Seo Jeong-won ng isang technician sa telepono at hiniling na i-restore ang lahat ng data sa telepono. Ang mga miyembro ng koponan ni Taehyun ay nakahanap ng mahalagang pahiwatig at kinumpirma na si Woo Jae ang taong may pinakamaraming tawag sa aktres. Labis na nagalit si Taehyun. Nahulaan niya na si Woo Jae ay tiyak na ang lalaking nakataksil sa aktres. Kasabay nito, nakatanggap si Seo Jeong-won ng tip at nagmamadaling pumunta sa bahay ng babaeng in-interview niya noon. Aksidente siyang nakuhanan ng larawan ang babae na nakikipagtalo sa kanyang asawa. Sinubukan ni Seo Jeong-won na pigilan sila ngunit nasugatan siya. Sa kritikal na sandali, nakatanggap si Taehyun ng ulat at sumugod doon. Nang makita si Seo Jeong-won na biktima ng pananambang, agad na sinuntok ni Taehyun ang lalaki. Nahuli ang lalaki, ngunit ang pinag-alala ni Taehyun ay ang sugat ni Seo Jeong-won. Galit pa siyang nagtanong kay Seo Jeong-won kung bakit niya ginagawa ang ganoong delikadong bagay. Nakita ni Seo Jeong-won na nag-aalala pa rin si Taehyun para sa kanya. Pagkatapos niyang umuwi, nagpadala ng mensahe ang informant.
Nakita ang history ng lokasyon ng numero ng telepono ng gusali kung saan namatay ang aktres. Natuklasan ni Seo Jeong-won na kasama doon ang backup na numero ng telepono ng kanyang asawa. Sinimulan pa lang sumagot ng kanyang asawa nang tumunog ang doorbell. Si Tae-hyun ang dumating, nagdududa na may kinalaman si Woo-jae sa pagkamatay ng aktres. Hiniling niya sa kabilang partido na sumama sa kanya sa istasyon ng pulisya. Nagduda siya na may kinalaman ang asawa ni Seo Jeong-won sa pagkamatay ng aktres. Sa istasyon ng pulisya, kinuha ni Tae-hyun ang audio recording ng mga tawag ng aktres. Ipinapakita na si Woo-jae ang taong pinakamadalas kausap ng aktres. Maging ang huling tawag bago siya namatay ay kay Woo-jae. Nagduda si Tae-hyun na ang aktres ay kalaguyo ng asawa niya. Ngumiti si Woo-jae at kalmadong sinabi na ginugulo lang siya ng aktres. Kaya pumunta siya sa gusali ng aktres noong gabing iyon. Kalmado ring ipinaliwanag ni Woo-jae na pumunta lang siya sa isang restaurant sa parehong gusali. Nang suriin ang bangkay, natuklasan na 3 buwan ng buntis ang aktres. Nagduda si Tae-hyun na anak ni Woo-jae ang bata, kaya humiling siya ng test. Hindi tumanggi si Woo-jae, ngunit sa kasalukuyan ay walang ebidensya na nagpapakita na siya ang gumawa ng krimen. Kailangan siyang pakawalan ni Tae-hyun at pinanood si Woo-jae na lumabas sa istasyon ng pulisya ng mayabang. Nawalan agad ng kontrol si Tae-hyun, mukhang kapag may kinalaman kay Seo Jeong-won, hindi niya sinasadyang nawawalan ng kontrol. Nagpulong ang istasyon ng telebisyon tungkol sa pagkamatay ng aktres. Hindi sinabi ni Seo Jeong-won sa pulis ang kanyang mga pagdududa sa kanyang asawa. Sa sandaling ito, nagdala rin ang kanyang asawa ng pagkain para sa kanyang mga kasamahan. Hinila ni Seo Jeong-won ang kanyang asawa sa isang tabi at tinanong kung nakita ba ni Woo-jae ang aktres noong gabi ng insidente. Paulit-ulit na itinanggi ni Woo-jae. Si Seo Jeong-won ang in charge sa pag-follow up ng interview tungkol sa insidente ng aktres. Ang focus ng interview ay ang kapatid na lalaki ng aktres na isang suga pa sa sugal. Nakakita si Seo Jeong-won ng mga pahiwati. Nakatanggap ang kanyang kapatid ng 3 bilyong won na insurance money mula sa pagkamatay ng kanyang kapatid na babae at ang kanyang utang sa sugal ay eksaktong 3 bilyong won. Inimbestigahan din ni Tae-hyun ang kapatid na lalaki at nalaman na walang kahit isang sentimo sa bank account ng aktres. May utang sa sugal ang kanyang kapatid na lalaki at madalas humingi ng pera sa kanyang kapatid at walang alibi noong araw ng insidente. Sa harap ng walang tigil na pagtatanong mula sa pulis at media, iginiit ng kapatid na hindi siya ang pumatay sa kanyang kapatid at sinabing alam na ng kanyang kapatid na mamamatay siya bago pa man mangyari ang insidente. Sinabi rin niyang may 1 o 2 taong gustong pumatay sa kanya. Pagkatapos niyang tumalikod, tinawagan ng kapatid na lalaki si Congressman Yoon. Sabi niya na ginugulo siya ng pulis at media. Sa tono ng boses niya, tila binabantaan niya si Congressman Yoon na tulungan siyang ayusin ang problema. Sumang-ayon si Congressman Yoon na makipagkita at sa oras na iyon ay pinapanood din niya ang balita tungkol sa pagkamatay ng aktres. Naghanap si Seo Jeong-won ng teknisyan ng telepono. Iyon ang backup na telepono ni Woo-jae na natagpuan niya. Sa kasamaang palad, nasira na ang telepono. Hindi ma-recover ang data sa loob. Ang resulta ng EKG ng kanyang asawa ay lumabas na. Magkasama silang pumunta ni Seo Jeong-won sa istasyon ng pulisya. Inihayag ni Tae-hyun na hindi tumutugma ang EKG. Ibig sabihin, hindi anak ng kanyang asawa ang dinadala ng aktres. Kumawala ng malalim na hininga si Seo Jeong-won. Pero sinabi ng asawa niya na gusto muna niyang manatili sandali para makausap si Kim Tae-hyun. Tila alam na ni Seo Woo-jae na hindi lang simpleng magkakilala ang asawa niya at ang pulis. Nagpanggap na malamig si Seo Jeong-won at sinabing hindi niya kilala si Kim Tae-hyun. Nang marinig ito, tila nalungkot si Kim Tae-hyun. Tila laging nawawala ang kanyang pag-iisip dahil sa babaeng ito. Nang makauwi si Seo Jeong-won, direkta niyang tinanong ang asawa niya tungkol sa relasyon nito sa aktres. Ipinaliwanag ng asawa niya ang lahat. Sabi niya, ang pangalawang telepono ay para lang sa mga nakakainip na tawag. Ang aktres ang sumusubaybay at nanggugulo sa kanya. Wala siyang pakialam sa aktres. Kasabay nito, nagbigay din ng pagsusuri ang asawa niya. Masyadong nagkataon ang oras kung kailan ginintuan ang aktres. Ang araw ng krimen ay nagkataong magkasunod silang pumunta ng asawa niya sa gusaling iyon. Parang sinadya ito ng isang tao. Ang layunin ay tila tinatarget ang isa sa kanilang dalawa. Naisip ni Seo Jeong-won na may punto ang sinabi ng asawa niya. Kaya pumunta siya sa psychiatric clinic kinabukasan. Ang clinic at ang crime scene kung saan ginintuan ang aktres ay nasa iisang gusali. Noong oras na iyon, aksidenteng napasok niya ang studio ng aktres. Ito ay dahil nagkamali ang nurse sa pagbibigay ng floor number. Naguluhan din ang nurse. Lahat ng address na ibinigay niya sa ibang kliyente noong araw na iyon ay tama. Hindi niya alam kung bakit siya nagkamali ng address na ibinigay kay Seo Jeong-won. Habang nag-uusap sila, lumabas sa balita ang pagtataksil ng asawa niya sa aktres. Agad na naisip ni Seo Jeong-won ang lalaking nag-ayos ng cellphone. Hinala niya na ang lalaking ito ang nagbigay ng impormasyon sa mga kasamahan niyang reporter. Kung totoo iyon, ibig sabihin, nagsinungaling ang nag-ayos ng telepono. Dapat may ebidensya ng pagtataksil sa pangalawang cellphone ng asawa niya. At totoo nga, tumakas ang nag-ayos ng telepono nang malaman niya ang balita. Hiniling ni Seo Jeong-won sa kanyang source na alamin kung nasaan ang lalaking ito. Nahanap ng source ang lokasyon. Agad na umalis si Seo Jeong-won at natagpuan ang lalaki sa isang internet cave.
Tumakas ang lalaking nag-ayos ng cellphone. Natumba si Seo Jong-won habang hinahabol ang kalaban. Nang maisip niyang mawawala na sa kamay niya ang clue, dumating si Kim Tae-hyun at pinabagsak ang lalaki. Napanood din ni Kim Tae-hyun ang balita. Nang balak niyang mag-imbestiga, nalaman niyang nasa internet cave si Seo Jong-won. Kaya sinundan niya ito at natagpuan ang lugar. Ayon sa lalaking nag-ayos ng cellphone, nagsinungaling siya dahil tinakot siya ng asawa ni Seo Jong-won. Binigyan siya ng pera ng asawa nito para sirain ng tuluyan ang data sa cellphone at magsinungaling kay Seo Jong-won. Pero buti na lang at nagtabi ang lalaking nag-ayos ng cellphone ng backup copy sa kanyang computer. Matapos suriin ang backup data sa pangalawang telepono ng asawa niya, mayroon nga itong isang kahina-hinalang video. Balisa itong pinindot ni Seo Jong-won. Sa isang saglit, natumba siya. Sa video, magkasama ang asawa niya at ang aktres sa isang kwarto. Magkasama sila sa mga walang katapusang gabi. Ganap nang nakalimutan ng asawa niya ang kanilang mga unang pangako. Tamang-tama, tumawag ang asawa niya na nagsisinungaling pa rin sa oras na ito na gustong takasan ang katotohanan ng kanyang pagtataksil. Matapos ibaba ang telepono, hindi na napigilan ni Seo Jong-won ang kanyang luha. Hindi niya pa rin matanggap na ang taong nangako na siya lang ang mamahalin ay pinagtaksilan na siya ngayon ng mga kasinungalingan. Walang pag-asang naglakad si Seo Jong-won sa kalye. Kinabukasan, in-interview ng media si Seo Woo-jae. Sinabi niya na mamahalin niya lang ang kanyang asawa hanggang kamatayan. Ngayon, naiisip ito, nalulungkot lang si Seo Jong-won. Sa pagkakataong ito, hinahanap ng kanyang asawa ang lalaki sa labas ng repair shop ng telepono. At matagal nang naghihintay doon si Kim Tae-hyun. Nang makita ang pagluha ni Seo Jong-won, nasaktan si Kim Tae-hyun. Sinabi ni Kim Tae-hyun sa asawa nito na nakita na ni Seo Jong-won ang video ng pakikipagrelasyon niya sa aktres. Pagkatapos, sinigawan ni Kim Tae-hyun si Seo Woo-jae na hindi siya mabuting tao at hindi siya karapat-dapat kay Seo Jong-won. Tila mas kinamumuhian pa ni Kim Tae-hyun ang sinungaling na ito. Umuwi si Seo Jong-won. Ibinagsak niya ang mga plato sa mesa sa harap ng asawa niya. Hindi niya mapatawad ang taong nagtaksil sa kanya. Nang makita niyang hindi na niya maitatago pa, sinisi ni Seo Woo-jae ang aktres. Sinabi niyang inakit siya ng aktres. Umiti ng mapait si Seo Jong-won at tinanong ang asawa kung ilang beses na silang nag-sleepover ng aktres. Kung hindi niya ito na-booking, siguradong magpapatuloy si Seo Woo-jae sa panloloko sa kanya at magmumukha siyang tanga na patuloy na niloloko. Nang makita ang pagluha ng asawa, dahan-dahang ipinahayag ni Seo Woo-jae ang kanyang damdamin. Iyon ay dahil sa pakiramdam niya, hindi siya gaanong kamahal ng asawa niya kumpara sa pagmamahal niya. Naging abala si Seo Jong-won sa kanyang trabaho sa mga nakaraang taon at binaliwala niya ang kalungkutan ng kanyang asawa. Pakiramdam ni Seo Jong-won ay iniiwasan lang ng asawa niya ang responsibilidad. Nagduda pa siya na ginintuan ng kanyang asawa ang aktres. Itinanggi ni Seo Woo-jae, ngunit sa kasamaang palad, hindi na naniwala si Seo Jong-won sa kanya. Bilang isang mamamahayag, iimbestigahan niya ang kanyang asawa hanggang sa huli. Muli, umiyak si Seo Jong-won ng labis sa gabing iyon. Naalala niya ang romantikong proposal ng kasal ni Seo Woo-jae ilang taon na ang nakakaraan. Nakalulungkot na nagbago na ang panahon at lahat ay nagbago na. Umiyak din ang asawa niya. Totoo ang pagtataksil. Pero ang pagmamahal niya sa kanyang asawa ay totoo. Kinabukasan, hinanap ng kapatid ng aktres si Seo Woo-jae. Matapos mapanood ang balita, nalaman niyang si Seo Woo-jae ang kasintahan ng kanyang kapatid. Tinakot niya si Seo Woo-jae tungkol sa pagtataksil nito. Ang layunin ay para mangikil sa kanya. Sa harap ng kanyang asawa, siya ay mabait at mapagbigay. Ngunit sa harap ng taong nananakot sa kanya, nag-iba ang kanyang mukha. Naging malupit at tuso siya. Nakita na lang na kinuha niya ang larawan sa kanyang cellphone at tinakot naman ang kapatid ng aktres. Iyon ay ang larawan ng kapatid na inaabuso ang aktres. Batay sa larawang ito, matagumpay na binaligtad ni Seo Woo-jae ang sitwasyon. Binalaan niya ang kapatid. Tumawag ang aktres sa huling pagkakataon sa kanya. Sabi niya na paparating na ang kanyang kapatid. Pagkatapos sabihin ito, umisi si Seo Woo-jae at tinanong siya. Hinala niya na ginintuan ng kapatid ang aktres. Matapos ang matinding away sa asawa, dinala ni Seo Jong-won ang kanyang mga gamit at lumipat sa isang hotel. Pagkatapos noon, mabilis siyang kumalma. Nagmungkahi pa siya sa kanyang mga boss sa GE station. Umaasa siyang maimbestigahan at may ulat niya ang kaso ng aktres. Magkakaroon ito ng mas maraming lead. Sa proseso, may hinuha si Seo Jong-won. Siguro, nang hindi sinasadya siyang pumasok sa crime scene, hindi pa patay ang aktres. Kung hindi siya tumakas sa pinangyarihan dahil sa takot, baka walang nangyari pagkatapos noon. Sa ilalim ng matinding pressure, nagpunta si Seo Jong-won sa isang psychiatrist. Ibinunyag niya ang kanyang pagkadismaya dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa. Ngunit wala siyang balak na tiisin ito. Sa halip, nagpasya siyang ibalik ang lahat ng kahihiyan na dinanas niya sa kanyang asawa. Samantala, matapos paghinalaan ng pulisya, sinabi ni Seo Woo-jae kay Kim Tae-hyun ang kanyang alibi. Noong gabi ng krimen, nakipag-away siya sa isang empleyado ng restaurant sa loob ng gusali. Tiningnan ni Kim Tae-hyun ang CCTV footage at nakumpirma niyang hindi nagsisinungaling si Seo Woo-jae. Nang lumabas siya ng gusali, hindi pa nangyayari ang krimen. Ngunit sa parehong oras, nakita ni Kim Tae-hyun sa surveillance screen. Isang araw bago ang insidente, lumabas-masok si Seo Woo-jae sa gusali kasama ang isa pang misteryosong babae. Ito ang dahilan kung bakit hindi niya agad inilabas ang kanyang alibi.
May hinala si Kim Tae-hyun na mayroon ding abnormal na relasyon si Seol Woo-jae at ang misteryosong babae. Ang kwintas na natagpuan sa crime scene ay para sa mga babae. Naghinala si Kim Tae-hyun na ang suspect ay maaaring isang babae. Kaya, bumalik siya sa crime scene para muling mag-imbestiga. At sa pagkakataong ito, tila nakahanap si Kim Tae-hyun ng mahalagang ebidensya sa pinangyarihan. Kasabay nito, hiniling niya kay Seo Jong-won na sumama sa kanya sa istasyon ng pulisya. Mukhang kinakabahan si Seo Jong-won. Sa sandaling ito, inilabas ni Kim Tae-hyun ang kwintas. Nakakita siya ng mga larawan ng panayam ni Seo Jong-won na suot ang kwintas. At inakala niya na ang kwintas na ito ay pag-aari ni Seo Jong-won. Kaya, malakas siyang nagtanong. Gusto niyang malaman kung pumunta ba si Seo Jong-won sa crime scene noong gabi ng insidente. Sinabi ni Seo Jong-won na baka bumili rin ang aktres ng kapareho ng sa kanya. Gayunpaman, nagsagawa ng investigasyon si Kim Tae-hyun. Ang impormasyon sa pagpaparehistro ng kwintas ay nakasulat na si Seo Jong-won ang bumili. Matapos ang investigasyong ito, nahulaan ni Kim Tae-hyun ang dahilan kung bakit tinawagan ng aktres si Seo Jong-won ilang araw na ang nakalilipas. Iyon ay dahil nag-usap silang dalawa tungkol sa pagtataksil ng asawa niya. Sa madaling salita, matagal lang naghihinala si Seo Jong-won na nagtataksil ang kanyang asawa. At nagkataong ilang araw pagkatapos, ginintuan ang aktres. Dahil dito, hindi maiwasan ni Kim Tae-hyun na mag-isip. Nagsinungaling si Seo Jong-won na hindi siya kailanman pumunta sa crime scene. At binanggit niya ang insidente ng pagiging ginintuan ng kanyang ama maraming taon na ang nakalilipas. Namatay ang kanyang ama sa parehong paraan tulad ng aktres na yon. Kahit na gusto niyang ginintuan ang isang tao, hindi niya gagamitin ang parehong pamamaraan. Pag-uwi, tiningnan ni Seo Jong-won ang mga larawan ng crime scene kung saan ginintuan ang aktres. Ang mga larawang ipinakita sa crime scene ay walang kwintas. Natuklasan ng source ni Seo Jong-won. Ipinakita ng internal information ng pulisya na sa mga larawang kinunan ng pulisya sa pinangyarihan, may kwintas sa kamay ng ginintuang aktres. Sa madaling salita, inilagay ng mamamatay tao ang kwintas ni Seo Jong-won doon matapos siyang umalis. Naghinala si Seo Jong-won na ang asawa niya ang gumawa nito. Tutal, ang asawa lang niya ang madaling makakakuha ng kanyang kwintas. Ngunit sa ngayon, wala pang ebidensya. Nang malaman niyang hinahanap ni Kim Tae-hyun si Seo Jong-won para mag-imbestiga, kusa siyang nagpunta sa istasyon ng pulisya. Sinabi niya kay Kim Tae-hyun na huwag paghinalaan ang kanyang asawa. Kaya niyang tiisin ang anumang bagay. Ang tanging bagay na hindi niya matanggap ay maging target ng batikos ng publiko ang kanyang asawa. Hindi rin nagpatalo si Kim Tae-hyun. Inilabas niya ang video ng pagtataksil ni Seol Woo-jae at ng aktres. Lahat ng mga lalaki sa video ay pinababali ng aktres. Ayon sa hinuha ni Kim Tae-hyun, bukod sa aktres, maaaring mayroon pang ibang babae si Seol Woo-jae. At noong araw ng insidente, may isang babae na lumabas sa art studio niya. Pumasok sa gusali kung saan ginintuan ang aktres. Inakala ni Kim Tae-hyun na ang babaeng ito ay ang pangalawang babae ni Seol Woo-jae at sinabing siguradong mahahanap niya ito. Kaya, tiningnan ni Kim Tae-hyun ang numero ng telepono ng aktres at natuklasan ang assistant ni Congressman Hyun. Pagkatapos ng pagbisita, sinabi ng assistant ang totoo. Ilang linggo na ang nakalilipas, nasaksihan niya nang hindi sinasadya ang isang fan na sinasaktan ang sarili sa harap ng aktres. Noong oras na iyon, pinalayas niya ang taong iyon para maiwasan na magkaroon ng issue sa media sa hinaharap. Tinabi ng aktres ang numero ng telepono ng testigo at plinano siyang gawing testigo. Ngunit bukod sa tawag na ito, ang aktres ay nakikipag-ugnayan pa rin sa assistant 3 araw bago ang insidente. Ipinaliwanag ng assistant na sinabi ng aktres na gusto niyang ilibre siya ng isang pagkain bilang pasasalamat. Ngunit sa oras ng insidente, ang assistant ay walang malinaw na alibi. Ibinunyag ng manager na ilang araw bago ang insidente, may isang lalaking fan na palihim na sumusubaybay sa aktres. Ang lalaking iyon ay empleyado ng isang decoration company. Natuklasan ni Kim Tae-hyun sa kanyang investigasyon na ang lalaking ito ay nasa schedule ng meeting ni Seol Woo-jae. Nahuli ni Kim Tae-hyun ang lalaking fan. Ipinaliwanag ng lalaking ito na sila ni Seol Woo-jae ay magka-high school classmate at ang nakalagay sa kalendaryo ay ang araw na hiniram niya ng pera kay Seol Woo-jae. Samantala, ang pag-imbestiga ng pulisya kay Seo Jong-won ay nakakuha ng atensyon ng media. Agad na nagkaroon ng espekulasyon ang publiko laban sa kanya. Talagang pinaghihinalaan si Seo Jong-won na ginintuan ang aktres. Hiningi din ng publiko na kanselahin ang programa na pinangungunahan ni Seo Jong-won. Sa ilalim ng pressure ng publiko, nagpa siya ang GE station na baguhin ang programa at palitan si Seo Jong-won ng ibang mamamahayag. Nagpunta si Seo Jong-won para makipagkita sa kanyang manager, ngunit hinarang siya ng kanyang karibal na reporter. Ang pagmamalaki ng karibal ay nagparamdam kay Seo Jong-won ng kawalan ng hustisya. Ang programang ito ay bunga ng 3 taong pagsisikap niya, hindi niya ito hahayaang sirain ng iba. Upang protektahan ang programa, nagpa siya si Seo Jong-won na makipag-usap sa kanyang biyenan. Ang kanyang biyenan ay presidente ng isang kumpanya na may kakilala sa mga kinatawan ng GE station. Nais gamitin ni Seo Jong-won ang kanyang paghihiwalay sa kanyang asawa bilang bargaining chip. Umaasa siyang ipagtatanggol ng kanyang biyenan ang kanyang programa. Ngunit gusto ng biyenan na manatili si Seo Jong-won sa tabi ng kanyang anak at hiniling na protektahan niya ang kanyang asawa sa publiko. Bilang presidente ng isang malaking kumpanya, kailangan niyang ayusin ito ngayon. Ito ay para sa reputasyon ng kumpanya at ng pamilya. Para kay Seo Jong-won, kailangan niyang manatili sa kanyang asawang manloloko o talikuran ang programang pinaghirapan niya sa loob ng 3 taon. Hindi mahirap para sa kanya ang pagpipiliang ito. Kinabukasan, sa ilalim ng media interview tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa, pampublikong itinanggi ni Seo Jong-won
Jeong-won ang panloloko ng kanyang asawa at nagsinungaling na susuportahan niya ito palagi para protektahan ang karera na kailangan niyang ipagsinungaling. Dahil sa pagpili ni Seo Jeong-won, tinupad ng kanyang biyenan ang kanyang pangako at kinumbinsi ang kinatawan na panatilihin pansamantala ang programa. Nang makita ni Kim Tae-hyun na itinanggi ni Seo Jeong-won ang masamang gawa ng kanyang asawa, galit siyang pumalo sa mesa. Noong gabi, galit na galit siyang dumiretso sa hotel room ni Seo Jeong-won at tinanong siya kung bakit niya gustong protektahan ang kanyang asawang manloloko. Hindi makasagot si Seo Jeong-won. Napansin ni Kim Tae-hyun ang larawan sa gilid ng monitor ng computer na malapit sa kanya na kuha sa crime scene kung saan ginintuan ang aktres. Gusto ni Kim Tae-hyun na suriin ang computer, ngunit isinara ito ni Seo Jeong-won. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tila nag-aalala ang tono ni Kim Tae-hyun habang hinawakan ang braso ni Seo Jeong-won. Habang magkaharap sila, tila hindi mapigilan ni Kim Tae-hyun ang sarili dahil siya ang ex-boyfriend ni Seo Jeong-won. Ilang taon na ang nakalilipas, si Kim Tae-hyun ay isang bagong pulis at si Seo Jeong-won ay isang bagong reporter. Noong panahong iyon, sila ay isang sweet na couple. Hindi kailanman nakalimutan ni Kim Tae-hyun ang matamis na unang halik na iyon. Kahit ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang kanyang ex-girlfriend. Pagkatapos mapansin ang pagkabahala ni Kim Tae-hyun, lumayo si Seo Jeong-won. At sa harap ng kanyang ex-boyfriend, iginiit niyang mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Malungkot na napansin ni Kim Tae-hyun na suot ni Seo Jeong-won ang isang maroon na jacket. Noong araw ng insidente, ang misteryosong babaeng kasama ni Seol Woo-jae ay suot din ang ganoong jacket. Pinapaalalahanan ni Kim Tae-hyun si Seo Jeong-won na malamang na binili ng kanyang asawa ang parehong jacket para sa misteryosong babae. Ang babaeng ito ay maaaring hindi lang ang pangalawang babae ng kanyang asawa. Malay mo, baka siya pa ang gininto ang aktres dahil sa pakikipag-ugnayan sa ama ni Seol Woo-jae. Umalis na si Seo Jeong-won sa hotel at umuwi. Ang kanyang asawa ay nagsisisi at sinabi na baka mawala ang lahat sa kanya, pero hindi siya mabubuhay nang wala siya. Umaasa siyang bigyan siya ng isang pagkakataon para magbago. Sa labas, umayag si Seo Jeong-won, ngunit sa loob, hindi na siya naniniwala sa lalaking ito. Palihim pa niyang kinuha ang listening device na nakatago sa opisina ng kanyang asawa. Pagkatapos, naglagay siya ng isang keys tracker sa ilalim ng kotse ng kanyang asawa. Tulad ng inaasahan, nakahanap si Seo Jeong-won ng mahalagang clue sa listening device. Sa recorded audio, kausap ni Seol Woo-jae ang isang tao sa telepono sa loob ng kanyang opisina. Sinabi niya na hanggang mas mag-iingat sila, hindi sila matutuklasan ni Seo Jeong-won. Gusto rin niyang kalimutan ng kausap niya ang isang bagay. Nahulaan ni Seo Jeong-won na ang kanyang asawa at ang kausap sa kabilang linya ay pumunta sa crime scene kung saan ginintuan ang aktres. Nauna nang nakumpirma na may alibi si Seol Woo-jae, kaya ang mamamatay tao ay ang misteryosong tao lang sa kabilang linya ng telepono. Kinabukasan, ibinigay ni Seo Jeong-won ang recording sa psychiatrist sa clinic. Sinabi niya na kung sakaling may mangyari sa kanya, ibigay ng doktor ang recording na ito sa pulisya. Pumayag naman ang doktora na may mukhang nakikiramay. Sa puntong ito, napansin ni Seo Jeong-won ang isang maroon na jacket sa loob ng opisina ng doktor na eksaktong kapareho ng kanya. Agad na nagulat si Seo Jeong-won. Ang tila mabait na doktora ay ang pangalawang babae pala ng kanyang asawa. Hindi mali ang hula ni Seo Jeong-won. Ilang araw na ang nakalilipas, pumunta ang kanyang asawa sa doktora ng mag-isa. Sa oras na iyon, ang kanilang pag-uusap at pisikal na pagdikit ay puno ng mga alinlangan. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Seo Jeong-won sa nurse sa psychiatric clinic at sinadyang lasingin ito. Ibinunyag ng lasing na nurse na ang doktora ay palihim na kumukuha ng video habang nagbibigay ng psychological counseling sa mga pasyente. Hiniling ni Seo Jeong-won sa nurse na tulungan siyang kumuha ng video ng psychological counseling ng aktres. Kasabay nito, natuklasan ni Seo Jeong-won ang mga larawan ng kanyang asawa noong high school. Sa larawan, si Seol Woo-jae at ang doktora noon. Nagulat si Seo Jeong-won nang matuklasan na ang doktora at ang kanyang asawa ay magka-high school classmate. Bagamat nagpakita si Seo Jeong-won ng kalmado, ang doktora, na may mahusay na pandinig at paningin, ay nakita ang pagdududa ni Seo Jeong-won sa kanya. Palihim na nakipagkita ang kanyang asawa sa doktora. Sa tono ng kanilang boses, tila alam na ng bawat isa ang kahinaan ng isa't isa. Sinabi ni Seol Woo-jae na hindi na niya ipagpapatuloy ang relasyon nila ng doktora. Sa halip, ibinunyag ng doktora ang isang lihim sa isang malabo na tono. Noong araw na ginintuan ang aktres, nagpunta si Seo Jeong-won para sa psychological counseling. Pagkatapos, napansin ng doktora ang mansa ng dugo sa manggas ni Seo Jeong-won. Binalaan ng doktora na kung nais ni Seol Woo-jae na putulin ang komunikasyon. Ibibunyag niya sa media na si Seo Jeong-won ang suspect sa krimen. Nang makita ang kanyang asawa sa panganib, nagpanik si Seol Woo-jae. Sa ilalim ng paalala ng doktora, kinuha ni Seol Woo-jae ang GPS tracker na inilagay ng kanyang asawa sa kotse. Pagkatapos, hinanap niya ang damit na suot ng kanyang asawa noong araw ng krimen. Nawawala ang damit, naghinala siyang ginintuan ng kanyang asawa ang aktres. Agad siyang sinampal ni Seo Jeong-won. Lahat na nangyari ay dahil sa kanyang pagtataksil. Hindi niya kayang tanggapin na niloko siya ni Seol Woo-jae at pagkatapos ay paghinalaan pa siya. Niyakap ni Seol Woo-jae si Seo Jeong-won ng may pagmamahal. Kung talagang nagkasala si Seo Jeong-won, gagawin niya ang lahat para panagutan ang kasalanan para sa kanyang asawa. Samantala, natagpuan din ni Kim Tae-hyun ang high school classmate ni Seol Woo-jae. Ang kaklase ay hindi lang ang karelasyon ng ginintuang aktres, kundi nakalagay din sa kalendaryo ang araw na makikipagkita kay Seol Woo-jae. Pinagsama ang dalawang punto, naghinala si Kim Tae-hyun. Natuklasan ng kaklase ang affair sa pagitan ng aktres at ni Seol Woo-jae
Woo-jae at ginamit ito para takutin at mangikil kay Seol Woo-jae. Ang petsang nakalagay sa kalendaryo ay ang araw na buwanang nagbibigay ng pera si Seol Woo-jae sa kanyang kaklase. Kahapon, isang hindi mahalagang tao tulad ng kaklase, natuklasan ni Kim Tae-hyun ang isang mahalagang clue. Ang kaklase at si Seol Woo-jae ay nagtapos sa parehong high school sa Myeongseong City. Ang birthplace ng aktres ay Myeongseong City din, maging si Congressman Hyun na sumusuporta sa sikat na aktres ay dating taga-usig doon. Sa madaling salita, maliban kay Seo Jeong-won, lahat ng taong konektado sa kaso ay may kaugnayan sa Myeongseong City. Napagtanto ni Kim Tae-hyun na may nangyari sa Myeongseong City. Iyon ay isang malaking insidente na nag-uugnay sa mga taong ito. Bumisita ang kasamahan ni Seo Jeong-won na si reporter No, umaasa siyang bibigyan siya ni Kim Tae-hyun ng detalyadong impormasyon tungkol sa kaso. Pagkatapos tanggihan, nagbanta si reporter No, alam niyang mailihim na relasyon sina Kim Tae-hyun at Seo Jeong-won, 3 taon na ang nakalilipas. Si Seo Jeong-won ay isa sa mga suspect sa kaso. Kung malalaman ng publiko ang kanilang relasyon, matatakot silang magdulot ng gulo. Upang protektahan si Seo Jeong-won, matatag na tinanggihan ni Kim Tae-hyun ang hula ni reporter No para gunitain ang kanyang namatay na kasamahan, isang investigador. Ang dahilan kung bakit niya hiniwalayan si Seo Jeong-won ay dahil sa kasamahan na ito. Isang araw 3 taon na ang nakalilipas, natuklasan ni Kim Tae-hyun na ang kanyang kasamahan ay nagnanakaw at tumatanggap ng suhol. Noong panahong iyon, si Seo Jeong-won ay gumagawa ng programang Grab Your Collar. Pinlano niyang ilantad ang korupsyon ng investigador sa programa. Nang mahanap ni Kim Tae-hyun ang kanyang kasamahan, nahulog na ito mula sa gusali. Nang bago siya mamatay, sinabi niya kay Kim Tae-hyun na huwag maniwala kay Seo Jeong-won. Inakala niyang sinadya ni Seo Jeong-won na lapitan si Kim Tae-hyun para lang mag-imbestiga sa kanya. Tinanong ni Kim Tae-hyun si Seo Jeong-won tungkol dito. Gusto ni Seo Jeong-won na magpaliwanag pero nahirapang maniwala si Kim Tae-hyun. Kaya, nakipaghiwalay siya kay Seo Jeong-won. Sa ngayon, habang ginugunita ang kanyang kasamahan, hindi maiwasan ni Kim Tae-hyun na isipin ang mga nakaraan. Sa kanyang pagkagulat, pumunta rin si Seo Jeong-won doon para magbigay pugay. Sa harap ng kanyang ex-girlfriend, binanggit ni Kim Tae-hyun ang tungkol sa kanyang kasamahan. Mula simula hanggang huli, hindi humingi ng paumanhin si Seo Jeong-won. Bilang isang mamamahayag, tinutupad lang niya ang kanyang misyon. Hindi niya naramdaman na dapat siyang managot sa pagkamatay ng kaibigan niya. Kinabukasan, sinamahan ni Seo Jeong-won ang kanyang asawa sa launch ceremony ng korporasyon. Dumating din si Kim Tae-hyun doon para hanapin ang babaeng nakasuot ng red jacket na pinaghihinalaang nagkasala. Nang makita niya si Seo Jeong-won at ang kanyang asawa na magkasamang naglalakad, punong-puno ng galit ang mga mata ni Kim Tae-hyun. Ang doktora mula sa psychiatric clinic ay inimbitahan din na dumalo. Sinadya ni Seo Jeong-won na imbitahin ang doktora sa kanilang bahay para mag-dinner. Gumawa ang kanyang asawa ng dahilan para tanggihan ang imbitasyon ng kanyang asawa. Hindi niya gustong maging malapit ang doktora sa kanya at sa kanyang asawa. Sa lunch ceremony, nanguna si reporter No sa pagtatanong. Umaasa siyang direktang sasagutin ni Seo Jeong-won ang mga tanong tungkol sa ginintuang aktres. Hindi rin umiwas si Seo Jeong-won. Sa halip, nagpahayag siya ng pagdududa sa kapatid ng aktres. Paulit-ulit na binantaan ng kapatid ang aktres at walang malinaw na alibi. Nang ilabas ang pahayag na ito, lahat ng mata sa lugar ay nakatuon sa kanya. Sinamantala ni Seo Jeong-won ang pagkakataon na ipahayag na sasali siya sa isang programa pagkatapos ng isang buwan na ibubunyag ang katotohanan tungkol sa ginintuang aktres. Matapos sumagot, nakita ni Seo Jeong-won si Kim Tae-hyun na sumusunod kay Seol Woo-jae, kaya sinundan niya sila. Hindi nasisiyahan, lihim na sinundan ni reporter No si Seo Jeong-won, nagpaplanong kumuha ng litrato ni na Seo Jeong-won at Kim Tae-hyun bilang ebidensya ng kanilang ex-boyfriend-girlfriend na relasyon. Sa proseso, tinawagan ni Seo Jeong-won si Kim Tae-hyun at humiling na makipagkita sa kanya. Matapos matuklasan na sinusundan ni reporter No ang kanyang ex-girlfriend, tahimik na dinala ni Kim Tae-hyun si Seo Jeong-won sa isang walang taong bodega. Gustong malaman ni Kim Tae-hyun ang dahilan kung bakit pinoprotektahan ni Seo Jeong-won ang kanyang asawang manluloko. Hindi sumagot si Seo Jeong-won. Susubukan ng buksan ng mga empleyado sa labas ang pinto. Sa gitna ng panganib, ipinatong ni Kim Tae-hyun ang jacket sa ulo ni Seo Jeong-won, nagsinungaling sa mga empleyado na nasa opisyal na tungkulin siya. Kasabay nito, natagpuan ni reporter No si Seol Woo-jae. Sa harap ng mga reporter na gustong gumawa ng mga maruruming scoop, sinabi ni Seol Woo-jae na tinutulungan niya ang kanyang asawa. Sinadya ni reporter No na sabihin na si Seo Jeong-won ay isang babaeng minamahal ng mga lalaki. Sa sandaling ito, tapos nang mag-usap sina Kim Tae-hyun at Seo Jeong-won at handa na silang umalis sa bodega. Upang protektahan si Seo Jeong-won, sinadyang lumabas muna ni Kim Tae-hyun. Matapos kumpirmahin na wala sa labas si reporter No, tinawag niya si Seo Jeong-won para lumabas at ang eksenang ito ay nasaksihan ni Seol Woo-jae mula sa itaas. Batay sa sinabi ni reporter No, napagtanto ni Seol Woo-jae na maaaring interesado si Kim Tae-hyun sa kanyang asawa. Kinuwestiyon ni Seol Woo-jae si Kim Tae-hyun tungkol dito. Direkta ring kinuwestiyon ni Kim Tae-hyun si Seol Woo-jae. Sino ang babaeng nakasuot ng red jacket na eksaktong kapareho ng kay Seo Jeong-won? Tinanong naman ni Seol Woo-jae si Kim Tae-hyun kung paano niya nalaman na may red jacket si Seo Jeong-won. Pagkatapos, hindi sinabi ni Kim Tae-hyun na nakita niya ito sa hotel room ni Seo Jeong-won. Sa halip, nagsinungaling si Kim Tae-hyun na suot ito ni Seo Jeong-won nang pumunta siya sa istasyon ng pulisya para sa investigasyon. Biro ni Seol
Woo-jae, bakit pa rin binibigyang pansin ni Kim Tae-hyun ang suot ng kanyang asawa? Sinabi niyang mukhang interesado si Kim Tae-hyun sa kanyang asawa. Mabilis na binago ni Kim Tae-hyun ang paksa at nag-focus sa kaso ng aktres. Ibinunyag niya ang kanyang mga hinala tungkol sa Myeongseong City. Nang marinig ang Myeongseong City, hindi normal na umiwas si Seol Woo-jae. Lalo nitong pinataas ang pag-aalala ni Kim Tae-hyun. Sinadya ni Kim Tae-hyun na pilitin na magtanong na nagpagalit kay Seol Woo-jae at itinulak si Kim Tae-hyun sa railing. Binantaan niya si Kim Tae-hyun na hindi siya ang taong kayang ganyanin. Hindi rin nagpatalo si Kim Tae-hyun. Agad silang nagtalo. Sa mahalagang sandali, dumating si Seo Jeong-won para awatin sila. Pagkatapos noon, tumigil si Seol Woo-jae. Sa katunayan, hindi sinasadya ni Seo Jeong-won na marinig ang pag-uusap ng kanyang asawa at ni Kim Tae-hyun. Nalaman niyang iyon ay Myeongseong City at ipinadala sa kanya ng NARS ang video ng psychological counseling ng aktres. Napansin ni Seo Jeong-won na binanggit ng aktres ang pangalang Seok-jae sa counseling at binanggit din ni Seol Woo-jae ang pangalang ito sa kanyang panaginip. Kasabay nito, natuklasan ni Kim Tae-hyun ang insidente ng sunog sa chemical plant sa Myeongseong City. Ang akusado noon ay ang may-ari ng pabrika. Ang taong ito ay asawa ng maid na ginintuan bago ang aktres. Namatay din sa sunog ang asawa ng maid. Ang prosecutor na nangasiwa sa kaso noon ay si Congressman Hyun. Naghinala si Kim Tae-hyun na sinubukan ng maid na alamin ang katotohanan tungkol sa kaso at kaya siya naging maid sa bahay ni Congressman Hyun. Noong gabi, para imbestigahan kung sino ang misteryosong Seok-jae, nagpunta si Seo Jeong-won sa Myeongseong City. Sa daan, napansin niya na tila may sumusunod sa kanya. Nagtago si Seo Jeong-won sa isang sulok at hinampas ng kanyang bag ang taong iyon. Sa sandaling iyon, nakita niya na ang sumusunod sa kanya ay ang kanyang ex-boyfriend na si Kim Tae-hyun. Sinabi ni Seo Jeong-won na kung ayaw ni Kim Tae-hyun na hulihin niya ito, hindi na niya dapat siyang sundan pa. Kinabukasan, pumunta si Seo Jeong-won sa high school kung saan nag-aral ang kanyang asawa at ang doktora at nagsinungaling na gusto niyang gumawa ng promotional video para sa kanyang asawa at nagtanong tungkol sa pangalang Seok-jae. Naalala ng principal na si Seok-jae ay kaklase ni Seol Woo-jae. Maraming taon na ang nakalipas, nagkaroon ng sunog sa chemical plant sa Myeongseong City. Namatay si Seok-jae sa sunog na iyon. Kasabay nito, iniimbestigahan din ni Kim Tae-hyun ang pagiging ginintuan ng maid sa Myeongseong City. Nagkataon na ang kasong ito ay may kaugnayan din sa sunog sa chemical plant. Ang pinangalan ng suspect noon ay ang may-ari ng pabrika. Siya rin ang asawa ng maid na namatay sa sunog. Ngunit ibinunyag ng kamag-anak ng maid na matapos ang insidente sa chemical plant at 3 taon na ang nakalipas, tumawag sa kanya ang maid habang lasing na nagsasabing hindi ang kanyang asawa ang salarin ng sunog. Binanggit din ng kamag-anak si Congressman Hyun. Si Congressman Hyun ang prosecutor na nangasiwa sa kaso noon. Sinabi ng kamag-anak na nakiusap siya kay Congressman Hyun na imbestigahan ito ng mabuti. Gayunpaman, matapos ang insidente, nagmamadaling gumawa ng huling desisyon si Congressman Hyun. Hinatulan niya ang may-ari ng pabrika bilang salarin. Noong araw na iyon, nalaman ni Seo Jeong-won ang resulta ng investigasyon ni Kim Tae-hyun mula sa kamag-anak ng maid. Ang kaso ng aktres at ang kaso ng maid ay itinuring na konektado. Pumunta rin si Kim Tae-hyun sa high school at nalaman mula sa principal na pumunta rin doon si Seo Jeong-won. Ayon sa principal, napansin ni Kim Tae-hyun ang doktora. Pinagsama sa mga larawan na kinuha sa pasilidad ilang araw na ang nakalipas. Natuklasan ni Tae-hui na ang doktor ay may relasyon kay Woo-jae at siya ang babaeng nakasuot ng pulang Amerikana. Paglubog ng araw, pumunta si Tae-hui kay Jung-won at tinanong kung bakit natuklasan niya ang pagkakakilanlan ng babaeng nakapulang Amerikana, ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya. Naramdaman ni Tae-hui na si Jung-won ay pareho pa rin, mahilig manlinlang at samantalahin siya. 3 taon na ang nakalipas, naisip ni Tae-hui na sinasadya siyang lapitan ni Jung-won upang alamin ang tungkol sa kanyang partner. Duda pa nga siya na sinungaling ang pag-ibig ni Jung-won sa kanya. Ngayon, 3 taon na ang lumipas at kaharap si Tae-hui na nagdududa sa kanya, binigkas ni Jung-won ang parehong mga salita. Nagdadalamhati si Tae-hui at uminom siya upang malunod ang kanyang kalungkutan at nakita ito ni Jung-won kaya inagaw niya ang bote ng alak. Nagkaroon si Tae-hui ng cirrhosis dahil sa sobrang pag-inom ng alak kaya hindi na siya maaaring uminom ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi ni Jung-won kay Tae-hui ang totoo. Nang magkita silang muli pagkatapos maghiwalay, nalaman ni Tae-hui na niloko ang kanyang ex-girlfriend ng kanyang asawa. Alam niya na hindi maayos ang kanyang ex at hindi ito kinaya ng pagpapahalaga sa sarili ni Jung-won. Nang malaman ang damdamin ni Jung-won, hinabo ni Tae-hui ang kanyang ex-girlfriend. At muling hinawakan ni Tae-hui ang kamay ni Jung-won at sumilong sila sa hintuan ng bus. Mula nang maghiwalay sila, matagal-tagal na ring hindi sila nagkita at tahimik at malungkot ang kapaligiran. Nagsalita si Tae-hui mula sa kanyang puso pagkatapos uminom. Mula nang makita siyang muli, pakiramdam niya ay palagi siyang iritable at nagagalit ng walang dahilan. Dahil ang babaeng hindi niya malimutan ay nagpakasal na sa iba. Sa gabi, sinusuportahan ni Jung-won ang lasing na si Tae-hui pabalik sa hotel. Habang lasing, sinabi ni Tae-hui na gusto niyang maniwala sa mga salita ni Jung-won. Nang sandaling iyon, tumawag si
Oche at hindi sinasadyang narinig ang boses ni Tae-hui. Nang gabing iyon, nag-iisa si Oche sa bahay at ang hindi inaasahang doktor ay direktang pumasok sa kwarto ni Jungwon. Inispray niya ang pabango ni Jungwon, ginamit ang lipstick ni Jungwon at sinadyang matulog sa kama ni Jungwon. Galit na galit si Oche kaya hinila niya ang doktor palayo sa kama ng kanyang asawa. Sinabi niya na sinuman ang magbanta sa kanyang asawa, gagawin niya ang lahat para ipadala ang taong iyon sa impyerno. Lalo pang nabaliw ang doktor matapos itong marinig. Inamin pa niya na siya ang pumatay sa aktres at ang layunin niya ay makuha ang atensyon ni Oche. Kinaumagahan, nagising si Tae-hui mula sa kanyang pagkalasing. Kusang inalok ni Jungwon na dalhin si Tae-hui upang kumain ng pampagising sa lasing at sinabi ang lahat ng resulta ng kanyang investigasyon sa Eugene Chemical Plant. Napagtanto ni Tae-hui na hindi simple ang bangan sa chemical plant. Kaya, pumunta sila ni Jungwon sa lokal na istasyon ng pulisya upang imbestigahan. Pagkatapos ng insidente sa chemical plant, nag-iwan ang biktima ng mga naiwang bagay. Isa sa mga naiwang bagay ay ang pocket watch. Ang may-ari ng pocket watch na ito ay walang iba kundi si Naji, ang kaklase ni Oche. Ang kakaiba ay walang baterya ang pocket watch. Huminto ang oras sa mismong sandali ng insidente. Naisip ni Tae-hui ang eksena ng pagpatay sa katulong at sa aktres. Tinanggal ang baterya sa relo at huminto ang lahat ng oras sa mismong sandali ng insidente. Pinaghihinalaan ni Tae-hui na maaaring ang kriminal sa insidente sa chemical plant ay siya ring killer sa dalawang kaso na ito. At ang pagtanggal ng baterya mula sa relo sa mismong oras ng krimen ay sadyang ginawa ng killer. Ito ay tila isang ingranding pagtatanghal ng krimen. Hanggang ngayon, ang doktor ang pinakamalaking suspect. Kaya, ang susunod na hakbang ay alamin ang kaugnayan sa pagitan ng kaso ng doktor at ng katulong at ng kaso sa chemical plant. Habang nakikipag-usap kay Jungwon, napansin ni Tae-hui na may sumusunod na kotse sa kanya. Gusto ni Tae-hui na iwasan ang kotseng ito, ngunit tumakas ang sumusunod sa kanya. Ang taong sumusunod sa kanya ay nakipag-ugnayan kay Congressman Yoon upang ipaliwanag ang sitwasyon. Nakipag-ugnayan si Congressman Yoon sa hepe ng istasyon ng pulisya kung saan nagtatrabaho si Tae-hui at humiling ng pagpupulong. Matapos ang paglalakbay sa Eugene, hinatid ni Tae-hui si Jungwon pauwi. Tumanggi si Jungwon na ihatid siya ng kanyang ex-boyfriend sa kanyang pintuan. Ang dahilan ay ayaw niyang magkamali ng pag-iisip ang mga tao. Pagtingin sa papalayo na likod ng kanyang dating kasintahan, puno ng pag-aalala ang mukha ni Tae-hui. Sa bahay, nanonood si Oche ng isang video mula sa panahong nakikipag-date pa siya kay Jungwon. Ang love diary nilang dalawa ay kinunan sa dalampasigan. Sa pagbabalik tanaw sa matamis na pag-ibig sa video, labis siyang nalungkot. Umuwi na si Jungwon at tinanong siya ni Oche na may pag-aalala. Gayunpaman, walang sinabing anuman si Jungwon na may malamig na mukha. Tinulak ni Oche ang pinto at dumiretso sa opisina ng kanyang asawa. Umaasa siyang seryosohin siya ni Jungwon at bigyan siya ng pagkakataon. Ipinahayag din niya ang kanyang saloobin na kahit na hindi siya patawarin ni Jungwon, isa sa panganib pa rin niya ang kanyang buhay para protektahan ang kanyang asawa. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Oche mula sa kanyang sekretarya na ang lugar kung saan nagpunta ang kanyang asawa ay Eugene. Iniisip ang boses ni Tae-hui na narinig niya sa tawag sa telepono kagabi. Nagsimulang magduda si Oche. Kinabukasan, palihim niyang kinalkal ang bag ni Jungwon at nakita ang resibo sa loob. Nakasaad doon na bumili siya ng 2 tasa ng kape. Ang lokasyon ay Eugene. Matapos makumpirma na pumunta si Jungwon sa Eugene, labis siyang nag-aalala at tumawag sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanyang ama na dapat niyang imbestigahan kung ano ang inimbestigahan ni Jungwon sa Eugene. Sa kabilang banda, nakipag-ugnayan si Jungwon sa kanyang informant at hiniling sa kanya na imbestigahan ang doktor. Bukod pa rito, napansin ni Jungwon na palihim na tinitingnan ng kanyang asawa ang kanyang resibo. Sa pagkakataong ito, determinado siyang pukawin ang kalaban. Sinasadya niyang ibunyag sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang biyahe sa Eugene. Sinasabing nakakuha siya ng maraming mahalagang impormasyon doon. Tinanong ni Oche si Jungwon kung siya ay nag-iisa. Pinili ni Jungwon na magsinungaling. Ayaw niyang malaman ng kanyang asawa ang relasyon niya sa kanyang dating kasintahan na si Tae-hui. Si Tae-hui naman ay nasa gulo. Mula nang makipagkita si Congressman Yoon sa hepe, ang mga tao mula sa opisina ng taga-usig ay naghalughog sa kanyang desk. Nagbabantang nakatanggap sila ng tip na tumatanggap si Tae-hui ng suhol. Hindi natakot si Tae-hui sa gulo, ngunit ang tanawin sa harap niya ay nagpaalala sa kanya ng katiwalian ng kanyang partner 3 taon na ang nakalipas. Nalaman ni Tae-hui mula sa kanyang nakatataas na noong taon na iyon, natanggap ni Jungwon ang tip tungkol sa katiwalian ng kanyang partner noong sila ay mag-date. Dito na napagtanto ni Tae-hui na nagkamali siya sa kanyang dating kasintahan. Sa oras bago sila mag-date, hindi alam ni Jungwon ang katiwalian ng kanyang partner, kaya hindi niya kailangang alamin ang katiwalian ng kanyang partner. Hindi rin siya lumapit sa kanya para ilantad ang kanyang partner. Noong panahong iyon, sumumpa siya sa harap ng dambana ng ama ni Jungwon na palagi niyang unahin si Jungwon. Sa pag-iisip nito, pinabilis ni Tae-hui ang pagmamaneho para hanapin si Jungwon. Sa sandaling ito, nakita ni Jungwon ang kanyang superior sa istasyon ng Jihi na pumuslit papunta sa isang kotse. Ang may-ari ng kotse ay walang iba kundi si Congressman Yoon. Dumating si Tae-hui at gusto niyang tawagan si Jungwon, ngunit huli na siya. Sumakay na si Jungwon sa kotse ng kanyang asawa at nadaanan si Tae-hui. Habang nagdadalamhati si Tae-hui, nagpadala ng mensahe ang kanyang kababayang kasamahan. Natuklasan sa investigasyon na agad na pinatay ang katulong. Naitala ng surveillance camera sa malapit ang sasakyan ng doktor. Agad na nagpunta si Tae-hui upang hanapin ang doktor. Samantala, kumain ng hapunan si Jungwon kasama ang kanyang asawa at
biyenan. Kahapon, nakipagpulong din ang kanyang biyenan kay Congressman Yoon ng pribado. Mukhang may pinag-uusapan silang kaduda-duda. Kasabay nito, iniimbestigahan ni Tae Hui ang pinaghihinalaang doktor. Kalmadong kinuha ng doktor ang surveillance video. Pinatunayan ng video na iyon ang sandali nang mapatay ang aktres. May alibi ang doktor. Kinumpirma rin ang kasunod na pagsusuri na hindi peke ang video. Nagdududa si Tae Hui nang may isang taong nagulat sa istasyon ng pulisya. Sinabing si Kang Sae, kaklase ni Oche sa high school, ang tunay na pumatay sa aktres. Tulad ng inaasahan, sa bahay ni Kang Sae, nakakita si Tae Hui ng kutsilyo na may dugo. Ipinaliwanag ni Kang Sae na siya nga ang kasintahan ng aktres, ngunit hindi sa kanya ang kutsilyo. Gayunpaman, natuklasan sa investigasyon na ang dugo sa kutsilyo ay sa aktres na pinatay. Si Kang Sae ang pinakamalaking suspect ngayon. Nakipag-ugnayan si Jungwon kay Tae Hui upang humingi ng mga lead sa kaso. Nag-imbita si Tae Hui kay Jungwon sa kanyang bahay. Sinundan sila ng kanyang asawa sa buong daan. Matapos makita ang kanyang asawa at si Tae Hui na magkasama sa bodega, hiniling ni Oche sa kanyang sekretarya na imbestigahan si Tae Hui. Kasama sa resulta ng investigasyon ang mga larawan na nagpapatunay na nag-date sina Tae Hui at Jungwon. Nagulat si Oche nang makita ang mga larawan. Hindi niya naisip na ang taong namamahala sa kaso ay ang dating kasintahan ng kanyang asawa. Sa sandaling iyon, sa loob ng bahay, sinabi ni Tae Hui na may alibi ang doktor. At ipinaalam kay Jungwon na si Kang Sae ang pinakamalaking suspect. Nang paalis na si Jungwon, hinila siya ni Tae Hui pabalik na may nag-aalinlangang tono. Tinanong niya si Jungwon kung bakit siya nagsinungaling sa kanya noon. Noong kahapon lang niya nalaman na 3 taon na ang nakakaraan, hindi inimbestigahan ni Jungwon ang kanyang partner at sadyang lumapit sa kanya. Ngunit matapos siyang maliitin ni Tae Hui, hindi kailanman nagpaliwanag si Jungwon. Labis na nalungkot si Tae Hui. Kung nilinaw ni Jungwon ang mga bagay-bagay noon, hindi sana sila naghiwalay. Hindi sana magpapakasal si Jungwon sa ibang lalaki. Sinabi ni Jungwon ang totoo. Dahil noong panahong iyon, hindi naniwala si Tae Hui sa kanyang katapatan. Nasaktan siya, kaya sadyang nagsinungaling siya para saktan din siya. Ang mga salita ni Jungwon ay nagpaiyak kay Tae Hui. Sa totoo lang, sa loob ng nakalipas na 3 taon, hindi niya kailanman nakalimutan si Jungwon. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang pumasok si Oche. Nakita niya ang kanyang asawa at ang kanyang dating kasintahan na magkasama sa isang silid. Ang boses ni Oche ay puno ng selos, binalaan si Tae Hui na huwag nang guluhin ang kanyang asawa. Sa galit, sinabi din ni Tae Hui ang nasa kanyang puso. Hindi siya natatakot na makipagrelasyon kay Jungwon. Nang makita na mag-aaway ang dalawa, mabilis na hinila ni Jungwon ang kanyang asawa palayo. Pag-uwi nila, binanggit ng kanyang asawa ang nakaraan. Noong nililigawan niya si Jungwon, sinabi niya na kalalagay lang niya sa kanyang dating kasintahan. Mahal na mahal niya ang taong iyon at gusto niya siyang pakasalan. Noong panahong iyon, sinabi niya na tiwala siyang mapapabayaan niya si Jungwon sa nakaraan. Ngunit ngayon lang niya nalaman na ang taong mahal na mahal ng kanyang asawa ay si Tae Hui. Hindi na siya makakalma. Tinanong ni Oche si Jungwon kung nagkaroon ba siya ng damdamin para sa kanya. Hindi makasagot si Jungwon. Lalo pang nakumpirma ni Oche ang kanyang mga hinala. Ang pag-ibig ng kanyang asawa sa kanyang dating kasintahan ay nagsisimulang sumiklab muli. Nakikita ang mga larawan ng kanyang asawa at dating kasintahan na magkasama at iniisip ang matalik na nakaraan sa pagitan nila. Halos gumuho si Oche. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng gamot at ibinuho sa bathtub. Sa huli, naligo siya sa isang bathtub na puno ng droga. Kinabukasan, hiniling ng superior sa istasyon ng TV kay Jungwon na magsulat ng press release. Ang impormasyon ay si Kang Sae ang suspect. Naramdaman ni Jungwon na kakaiba ito. Hindi lang alam ng superior na si Kang Sae ay itinuturing na suspect. Alam din niya na ang pulisya ay naglabas ng warrant of arrest para sa kanya. Alam niya ang lahat ng impormasyong ito. Sa pag-iisip sa eksena kung saan sumakay ang kanyang superior sa kotse ni Congressman Yoon kahapon, hindi maiwasan ni Jungwon na magduda. Lihim siyang nagduda na may dahilan ang ginawang ito ng kanyang superior. Ganap na tama ang hinala ni Jungwon. Ang pagtulak kay Kang Sae sa labas ay eksaktong inutusan ni Congressman Mo. Kasabay nito, sinundan at natuklasan ni Tae Hui na ang lalaking nagsumbong kay Kang Sae ay nag-withdraw ng pera mula sa isang ATM at tumawag sa isang tao. Pinaghihinalaan ni Tae Hui na ang lalaking ito ay sinuhulan upang magpatotoo. As expected, chinek niya ang cellphone ng lalaki at natuklasan na madalas itong nakikipag-ugnayan sa kapatid na lalaki ng aktres. Sa ilalim ng interogasyon ni Tae Hui, inamin ng lalaki na ang kapatid na lalaki ng aktres mismo ang humiling sa kanya na mag-ulat. Tulad ng inaasahan, si Kang Sae ay isang peking suspect na sadyang ginawa. Pumunta si Tae Hui sa bahay ni Kang Sae muli upang mag-imbestiga, ngunit nakita niya si Jungwon na pumunta rin upang mag-imbestiga. Sa harap ng kanyang dating kasintahan, binaliwala ni Tae Hui ang lahat ng alituntunin. Pinayagan si Jungwon na sumama sa kanya sa bahay ng suspect. Sa bahay ni Kang Sae, natuklasan ni Tae Hui na ang kutsilyo dito ay hindi tugma sa sugat sa tiyan ng aktres. Ang forensic doctor ay nagbigay ng mga lead. Bukod sa mga nakamamatay na sugat, mayroon ding maraming bakas ng self-harm sa katawan ng aktres. Mula doon, nahulaan ni Tae Hui na ang kutsilyo na natagpuan sa bahay ni Kang Sae ay
malamang na ginamit ng aktres sa kanyang sariling pananakit. Sa madaling salita, pinagbintangan si Kang Sai. Nalaman ni Jungwon ang tungkol sa kutsilyo kay Tae-hwi at pinaghihinalaan niya na ang kutsilyo na may dugo ay galing sa bahay ng aktres. Dahil walang ebidensya si Tae-hwi, hindi siya makapag-imbestiga, kaya nagpunta si Jungwon doon upang mag-imbestiga bilang isang reporter. Ang kapatid na lalaki ay naninirahan ngayon sa mansyon ng aktres at nagpanggap si Jungwon na mag-interview. Habang binubuksan ng kapatid na lalaki ang pinto at nakikipag-usap sa isang tao, naghanap siya sa kusina. Gaya ng inaasahan, natuklasan niya na may isang kutsilyong nawawala sa knife block at mabilis itong kinuhanan ni Jungwon ng litrato. Nang aalis na siya, napansin niya na inilagay ng kapatid na lalaki ang isang necklace sa kabinet na may nakasabit na pendant. Naalala ni Jungwon na mayroon ding eksaktong kaparehong pendant sa backpack ng pinakabatang junior sa istasyon ng D. Nang maglakad siya papunta sa parking lot, nandoon din si Tae-hwi at nag-usap sila sa tabi ng ilog. Ngayon, pinaghihinalaan nilang dalawa na ang kapatid na lalaki ng aktres ang tunay na gumawa, ngunit malinaw na may mas malaking puwersa sa likod niya. Nagalit si Tae-hwi kay Jungwon at sinisi siya na hindi dapat siya pumunta upang makipagkita sa suspect mag-isa. Naiintindihan ni Jungwon na galit si Tae-hwi dahil nag-aalala siya para sa kanya. Muling ipinahayag ni Tae-hwi ang kanyang katapatan na kung kailangan siya ni Jungwon, tutulungan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Tinanong ni Jungwon si Tae-hwi kung dahil ba sa nalutas na ang hindi pagkakaunawaan, kaya siya nakaramdam ng pagkakasala sa kanya. Pakiramdam ni Jungwon, sinabi ni Tae-hwi noong gabing iyon na gusto niyang makipagrelasyon sa kanya para lang ipahiya ang kanyang asawa. Seryosong ipinahayag ni Tae-hwi ang kanyang damdamin, ito ang kanyang tunay na nararamdaman, hindi na niya makontrol ang kanyang puso. Matagal na nanahimik si Jungwon, sa totoo lang, tulad ng sinabi ng kanyang asawa, naramdaman na niya ang damdamin para sa kanyang dating kasintahan na si Tae-hwi. Ngunit upang itago ang kanyang puso, nagkunwari si Jungwon na walang pakialam sa harap ni Tae-hwi. Sinabi sa kanya na huwag nang magkaroon ng anumang iniisip tungkol sa kanya. Sa gabi, nagkita si Jungwon sa kanyang matalik na kaibigan at nagpahayag ng kanyang mga pag-aalala. Makokontrol niya ang kanyang mga sinasabi, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang iniisip. At para sa kanyang asawa, ang kanyang habag ngayon ay mas malakas kaysa sa kanyang puot. Alam agad ng kanyang matalik na kaibigan na ang pag-ibig ni Jungwon para sa kanyang asawa ay tuluyan ng nawala. Natuklasan ng informant na si Sorin, ang anak ni Congressman Yoon, ay madalas na pumupunta sa psychological clinic ng doktor. Mukhang mayroon silang malapit na pagkakaibigan na ginagamit ang pagkakataon ng psychological counseling. Sinadyang lapitan ni Jungwon si Sorin, ngunit sa harap ng sikat na reporter na ito, tila sinisikap ni Sorin na itago ang kanyang relasyon sa doktor. Matapos umalis si Sorin, natuklasan ni Jungwon na ang kanyang asawa ay nasa klinika ng doktor. Ipinaliwanag ni Oche na pumunta siya doon para sa counseling tungkol sa relasyon nilang mag-asawa. Upang malaman ang katotohanan, kusang umupo si Jungwon upang tumanggap ng counseling kasama ang kanyang asawa. Tinanong ng doktor si Jungwon kung bakit niya pinili ang lalaki sa tabi niya para pakasalan. Matapat na sumagot si Jungwon dahil naisip niya na palagi siyang poprotektahan ng kanyang asawa. Ang doktor ay may mapang-akit na sagot, sinasabing interesado si Jungwon sa titulo ng isang manugang ng isang chaebol, kaya pinili niya ang kanyang asawa. Agad na hiniling ni Oche sa doktor na humingi ng paumanhin sa kanyang asawa. Hindi lang hindi siya humingi ng paumanhin, naging mas agresibo pa siya, sinasabing matagal na silang magkasama ni Oche. Sadyang tinanong ni Jungwon ang doktor kung nakikipagrelasyon siya sa kanyang asawa. Nang marinig ito, mariing itinanggi ni Oche. Ginamit ni Jungwon ang taktikang ito para kontrahin siya. Mukhang ang doktor ay may isang panig na pagmamahal lang sa kanyang asawa. Namamahiya ang doktor. Ginamit ni Jungwon ang momentum at sinabi ang tungkol sa lihim na pag-record ng doktor sa video ng counseling. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Jungwon ng walang pag-aalinlangan. Hinabol siya ni Oche, ngunit sinabi ni Jungwon ang malulupit na salita sa kanyang asawa. Ang pagpapakasal sa kanya ay ang pinakamasamang desisyon sa kanyang buhay. Natuklasan ni Tae-hwi ang araw na pinatay ang katulong. Ang isang informant ni Jungwon ay nakatawid na ng hangganan. Sa madaling salita, ang dahilan kung bakit nasaksihan ni Jungwon ang pagpatay sa katulong noong gabing iyon ay dahil sinasadya itong ginawa ng isang tao. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng surveillance camera, natuklasan ni Tae-hwi na ang taong sumusunod sa kanya sa Eugene noon ay ang assistant ni Congressman Yoon. Lahat ng bagay ay may kaugnayan kay Congressman Yoon. Inabisuhan ni Tae-hwi si Jungwon tungkol sa lahat ng mga lead sa investigasyon. Gusto niyang alamin ang katotohanan kasama si Jungwon bago magdao si Congressman Yoon ng press conference. Batay sa investigasyon ni Tae-hwi, nagsulat si Jungwon ng press release na nagsasabing si Congressman Yoon ay may kaugnayan sa dalawang kaso. At itinuro na si Congressman Yoon ang financial supporter ng aktres. Sa press conference, lantaran inamin ni Congressman Yoon na siya nga ang financial supporter ng aktres. Ngunit nangyari ito maraming taon na ang nakalipas. Noong nag-aaral pa ang aktres, sinusuportahan niya ang maraming mahihirap na estudyante. Sa sandaling ito, hindi lang nagtagumpay si Congressman Yoon sa pagbabaliktad ng mga negatibong chismis tungkol sa kanyang sarili, nagtatag din siya ng isang magandang reputasyon para sa kanyang sarili. Natuklasan ni Tae-hwi
Hui sa kanyang investigasyon na pagkatapos ng sunog sa chemical plant sa Eugene, ang katulong ay nakatanggap ng buwanang sahod. Lahat ng biktima sa sunog ay binayaran. Ang taong nagbigay ng pera sa katulong ay isang lalaki. Batay sa paglalarawan ng saksi, iginuhit ng pulisya ang hitsura ng taong ito. Dinala ito ni Tae Hui kay Jungwon upang tingnan. Nagulat si Jungwon na matuklasan na ang tao sa larawan ay si Baryum, ang kanyang junior sa istasyon ng V. Nang gabing iyon, natagpuan ni Jungwon ang tirahan ni Baryum. Nakita niya na puno ng mga poster sa dingding ang bahay, na humihiling na makipagkita kay Congressman Yoon at ipahayag ang insidente sa sunog. Ang kasaysayan ng paghahanap sa kalapit na computer ay sa kanya at sa kanyang informant na si Lee ngayon, nalaman ni Jungwon na ang nagbigay sa kanya ng mga lead ay walang iba kundi ang kanyang junior na si Baryum. Samantala, nagpanggap ang psychological doctor na bumisita kay Jungwon. Nagdala siya ng isang litrato. Iyon ang litrato ng manggas ni Jungwon na may dugo noong gabing pinatay ang aktres. Direkta niyang sinabi na gusto niya at gusto niyang makuha ang kanyang asawa. Gusto pa niyang tawagan si Tae Hui at sabihin na gusto niyang ilantad ang pinaghihinalaang kilos ni Jungwon. Inagaw ni Oche ang telepono ng doktor at hindi nag-atubiling sabihin na nagbigay siya sa kanya ng iligal na reseta para sa gamot. Sinabi ni Oche na kung maglalakas loob ang doktor na saktan ang kanyang asawa, siya ang unang maglalantad nito. Sa gayon, babawiin ang kanyang lisensya sa medisina. Ilang taon na ang nakalilipas, nagdusa si Oche mula sa insomnia at gumamit siya ng droga. Mula nang umibig siya kay Jungwon, tumigil na siya sa paggamit ng gamot at ang huling pagkakataon na ginamit niya ito ay pagkatapos niyang magrelasyon sa aktres. Para sa kanya, si Jungwon ay ang kanyang pag-asa na mabuhay. Habang sinasarahan niya ang zipper ng damit ni Jungwon, naalala ni Oche ang araw bago ang pagpatay sa aktres. Noong panahong iyon, ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang asawa ay nasabit sa kanyang buhok at tinulungan niya itong tanggalin. Sa pagsasama-sama ng mga bagay na ito, naisip niya ang isang mahalagang susi. Kaya, nakipagkita siya sa doktor. Nang magkita sila, patuloy na sinasabi ng doktor ang kanyang katapatan sa kanya. Matapos siyang malasing, binuhat siya ni Oche pabalik sa counseling room. Pagkatapos ay lihim niyang binuksan ang drawer at kinuha ang AXP na naglalaman ng video ng kanyang asawa na tumatanggap ng counseling. Ipinakita sa video na palihim na kinuha ng doktor ang kwintas ng kanyang asawa. Nang magising ang doktor kinabukasan, nakita niya na bukas ang drawer at nawawala ang AIDS. Tumawa ng parang baliw ang doktor at pagkatapos ay pinuntahan si Tae Hui. Binigyan siya ng ilang nakaprint na surveillance footage. Ipinapakita ng footage na noong gabi ng krimen, lumitaw si Jungwon sa tabi ng bangkay ng aktres. Biglang nataranta si Tae Hui nang makita ito at pinagsabihan ang doktor na huwag ilabas ang mga larawan sa media. Sa gabi, pumunta si Tae Hui sa tabi ng ilog na nalulumbay at pumunta rin si Jungwon doon. Gusto ni Tae Hui na tanungin si Jungwon tungkol sa larawan. Naunang nagsalita si Jungwon, sinabing malapit na siyang lumabas sa isang palabas at ilalantad ang doktor. Kasabay nito, ipapaliwanag din niya ang mga bagay na itinago niya kay Tae Hui. Sa pagkarinig nito, hindi na nagtanong pa si Tae Hui. Sa totoo lang, palagi siyang nagtitiwala kay Jungwon. Sa harap ng proteksyon ni Tae Hui, hindi na napigilan ni Jungwon ang kanyang damdamin. Sa ilalim ng tahimik na gabi, niyakap ni Jungwon si Tae Hui mula sa likuran at ipinahayag ang kanyang damdamin. Dahan-dahan ding lumingon si Tae Hui at dahan-dahang pinunasan ang mga luha ni Jungwon. Pagkatapos ay hinalikan niya ang babaeng mahal na mahal niya. Tumakbo ang doktor upang halikan si Oche, ngunit itinulak siya palayo. Pinaghihinalaan niya na pinatay ng doktor ang aktres at sinisisi ang kanyang asawa. Ang layunin ay para makuha siya. Umuwi si Jungwon. Sinabi ni Oche na nagtitiwala siya sa kanyang asawa. Hula niya na ang panliligaw ni Tae Hui ay magpapadama sa kanyang asawa. Sa totoo lang, nag-aalala siya ngunit sa huli, siya ang may kasalanan. Kaya, kahit na nalulungkot siya, hindi niya sisisihin ang kanyang asawa. Pinili ni Jungwon na umamin muli, sinabi sa kanyang asawa ang kanyang damdamin para kay Tae Hui. Patuloy na nagsumamo si Oche kaysa sa katotohanan. Mas naniniwala siya na nagsisinungaling ang kanyang asawa. Ang investigasyon sa kaso ay patuloy pa rin. Nag-analisa si Jungwon kasama si Tae Hui. Hula niya na kinuha ng doktor ang kanyang kwintas at inilagay sa crime scene ng aktres. Malamang na may iba pang kasabwat ang doktor. Agad na naisip ni Jungwon si Sorin, ang anak ni Congressman Yoon. Sa pag-iisip nito, bumisita si Jungwon kay Sorin. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng pag-uusap, natuklasan niya na pamilyar si Sorin sa crime scene ng aktres. Ang saloobin ni Sorin ay nagkumpirma sa hula ni Jungwon. Nakita ni Tae Hui ang pulis na nakakaalam ng sunog sa pabrika 3 taon na ang nakalipas. Inihayag niya na ang apoy noong taong iyon ay talagang may posibilidad na mangyari. Ngunit ang puntong ito ay sadyang itinago ni Congressman Yoon na taga-usig pa noon. Parehong naniniwala sina Tae Hui at Oche na hindi papatay si Jungwon ng sinuman. Upang protektahan ang babaeng mahal nila, nagpasya silang magtulungan. Una, inilantad ni Oche ang kanyang paggamit ng droga. Pagkatapos, inaresto ni Tae Hui ang doktor sa salang pagbebenta ng gamot ng walang reseta. Gaya ng inaasahan, pagkatapos maaresto, tinanong
tinanong ni Tae-hwi ang doktor tungkol sa pagpatay sa aktres. Inamin ng doktor na noong araw ng insidente. Dahil sa interes, nakinig si Oche sa sagot ng doktor mula sa labas ng interrogation room. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagsinungaling. Nagpatuloy si Tae-hwi sa pagtatanong. Alam niya na gumawa ang doktor ng maraming pagsisikap para makuha si Oche. Sa totoo lang, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Noong nag-aaral pa sila sa high school, may gusto na ang doktor kay Oche. Ngunit noon, umibig siya sa kaklase niyang si Naji. Pagkatapos ng bigla ang pagkamatay ni Naji, binanggit din ni Tae-hwi si Sorin, ang anak ni Congressman Yoon. Nagdududa na sina Sorin at ang aktres ay mga kasabwat. Pinilit niya siyang sabihin ang katotohanan tungkol sa krimen. Ngunit tumanggi ang doktor na magsalita. Walang pagpipilian, pinakawalan na lang siya ni Tae-hwi. Ngunit sa katunayan, ang pagsusuri ni Tae-hwi at Jungwon ay ganap na tama. Noon, tinakot ng doktor si Sorin tungkol sa sunog sa Ujin, na sinasabi na dapat niyang patayin ang aktres na may alam sa bagay na iyon. Sa sandaling ito, sa ilalim ng pag-aayos ni Congressman Yoon, balak ni Sorin na tumakas sa ibang bansa. Ngunit hindi inaasahan na nagbago ang sitwasyon. Hindi alam ng superior kung saan niya nakuha ang surveillance video na nagpapakita kay Jungwon sa crime scene ng aktres. At ginamit niya ito upang alisin si Tae-hwi, na palihim na nagtago ng ebidensya ng krimen ni Jungwon. Agad siyang nagpadala ng mga tao upang halughugin ang bahay ni Jungwon. Isang pares ng sapatos na may dugo ang natagpuan. Dahil dito, inakusahan si Jungwon ng pagpatay sa aktres at inaresto. Nang maaresto si Jungwon, pinalaya ang doktor, at nang malaman ni Oche na naaresto ang kanyang asawa, labis siyang nag-alala. Agad siyang naghanap sa kanyang ama at humiling na gamitin ang pera upang ayusin ang problema. Ngunit wala siyang intensyon na tumulong. Kapag naging seryoso ang mga bagay, kahit ang kanyang korporasyon ay madadamay. Ngunit ipinapaalala rin sa kanya ng kanyang ama na kung gusto niyang iligtas si Jungwon, ang tanging paraan ay hanapin ang tunay na kriminal. Agad na nakipag-ugnayan si Oche sa kanyang mga tauhan na humihiling na mahanap ang anak ni Congressman Yoon. Sa sandaling ito, biglang dumating ang doktor ng walang paanyaya. Nagalit si Oche. Alam niya na ang dahilan kung bakit inaresto si Jungwon ay para makuha siya ng doktor. Binantaan niya ang doktor na siguradong mahuhuli niya ang anak ni Congressman Yoon. Hindi inaasahan, hindi nataranta ang doktor. Sinabi niya na kahit mahuli ang anak ni Congressman Yoon, kaya niyang linisin ang lahat. Nang mapagtanto ang mga taktika ng doktor, hindi nag-atubiling lumuhod si Oche sa harap niya. Ipinangako niya na hanggagi mailigtas ng doktor si Jungwon, gagawin niya ang anumang naisin niya. Nang makita ito, humiling ang doktor na hiwalayan niya si Jungwon at pakasalan siya. Upang iligtas ang kanyang minamahal na asawa, umayag si Oche. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan ang doktor kay Sorin, ang anak ni Congressman Yoon. Upang maiwasan ang hinala, nagplano si Sorin na tumakas sa ibang bansa. Nagkunwari ang doktor na bigyan ang kabilang partido ng isang relo at hiniling kay Sorin na itago ang sandata ng krimen sa urn ni Jungwon. Sinabi niya na matatagpuan lang ng pulisya ang sandata ng krimen kung saan mapapatunayan ang krimen ni Jungwon. Si Sorin at ang doktor ay magkakilala mula pa noong high school at itinuring niya ang kabilang partido bilang kanyang emosyonal na suporta sa loob ng maraming taon. Kaya, pumayag siya sa hiling ng doktor ng walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, inihanda ni Oche ang kasunduan sa diborsyo, kasama si Jungwon at ang aplikasyon para sa pagpaparehistro ng kasal, kasama ang doktor. Nang gabing iyon, sabik na sabik ang doktor na pumunta sa bahay ni Jungwon at maligo sa kanyang bathtub. Nang makita ang kasunduan sa diborsyo na inihanda ni Oche, labis na natuwa ang doktor. Nagsumikap siya sa loob ng maraming taon para lang makuha ang lalaking ito. Hiniling ni Oche na magpalit siya ng damit at umuwi. Nanatili ang doktor nang magdamag ng walang pahintulot at naghanda pa ng kanyang sariling birthday cake. Gusto niya ng isang romantikong gabi kasama si Oche. Para sa kanyang asawa, ginawa ni Oche ang laban sa kanyang kalooban at nakipagpalitan ng salita sa babaeng hindi niya gusto. Ngunit kalahati pa lang ng gabi, naisip niya si Jungwon at bigla siyang tumigil. Sa pagtingin sa lalaking paulit-ulit siyang tinatanggihan, malakas na sinampal siya ng doktor ng 2 beses. Pagkatapos ay tumakas siya sa isang silid at umiyak ng mag-isa. Sa kabilang banda, kahit nasa pilitang umalis sa kaso, si Tae-yung ay hindi nakaupo lang. Upang iligtas si Seo Jungwon, humingi siya ng tulong sa isang kasamahan na ipaalam sa kanya ang pag-unlad ng investigasyon. Pinaalalahanan siya ng kanyang kasamahan na kung muling mapupunta sa gulo si Tae-yung, baka kailangan na niyang hubarin ang uniforme ng pulis. Hindi masyadong pinansin ito ni Tae-hyung. Para kay Seo Jungwon, handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Diretsong tinanong ng kanyang superior si Seo Jungwon, hiniling na umamin siya sa lalong madaling panahon. Tumanggi si Seo Jungwon na umamin. Matapos siyang arestuhin, naisip niya ang kanyang propesyon bilang mamamahayag at ang lahat ng pinangarap niya. Si Seo Jungwon ay labis na nalungkot at naisip pa nga ang tungkol sa kamatayan. Tunay na nawawalan na ng pag-asa si Seo Jungwon. Nakatanggap si Tae-hyung ng balita mula kay Oche, kaya nagdahilan siya na magbabanyo para matanggal ang kasamahan na laging sumusubaybay sa kanya. Pagkatapos ay matagumpay siyang nakatakas sa istasyon ng pulis. Hindi nagtagal, naanalisa ng mga superior na ang evidence ng krimen ay maaaring nakatago sa kahon ng abo ng ama ni Seo Jungwon. Kaya nagpadala sila ng tao upang hanapin ito. At sa katunayan, nakakita sila ng isang kutsilyo na may kasamang sauce sa loob. Hindi inaasahan na sa sandaling ito, lumitaw si Tae-hyung dala-dala ang isang bagong ebidensya. Ipinakita sa video na si Sorin, ang anak ng
na babae ng konsehal na si Yoon ang nagtago ng kutsilyo sa loob ng kahon ng abo ng ama ni Seo Jung-won. Ito pala ang dahilan kung bakit tumakas si Tae-hyung sa istasyon ng pulis upang makipagtulungan kay Oche. Sa kanilang kasunduan ni Oche, nagpanggap ang babaeng doktor na hiningi niya kay Sorin na itago ang kutsilyo. Sa katunayan, tinulungan siya ni Oche na maglagay ng TV's camera malapit sa lugar ng kahon ng abo. Nakita mismo ni Tae-hyung ang buong proseso ng pagtago ni Sorin ng kutsilyo. Dahil may ebidensya na siya, nakabalik si Tae-hyung sa kanyang unit ng may kumpiyansa. Pagkatapos, sa paliparan, sinubukan ni Sorin na tumakas ngunit nahuli siya dahil sa hinala ng krimen. Matapos mahuli si Sorin, binisita ni Tae-hyung si Seo Jung-won na nasa kulungan. Si Seo Jung-won ay nasa matinding takot pa rin, paulit-ulit na sinasabi kay Tae-hyung na hindi siya ang pumatay. Maingat na hinawakan ni Tae-hyung ang kamay ni Seo Jung-won, binulungan siya ng mga salita ng aliw at ipinaalam sa kanya na siya ay pinakawalan na. Bago umalis sa istasyon ng pulis, binigyan ni Tae-hyung si Seo Jung-won ng isang candy at nangako na parurusahan niya ang babaeng doktor na tumulong sa mga gumawa ng masama at ikukulong sila. Pinasalamatan ni Seo Jung-won si Tae-hyung. Kung hindi siya iniligtas ni Tae-hyung sa oras, baka nagpasya na siyang wakasan ang kanyang buhay. Pagkatapos mag-alinlangan, ipinahayag ni Tae-hyung na tinulungan siya ni Oche. Nang lumabas siya ng istasyon ng pulis, pinalibutan si Seo Jung-won ng maraming reporter. Sinabi ni Seo Jung-won ang katotohanan isa-isa, kasama na ang dahilan kung bakit siya nasa pinangyarihan ng pagpaslang sa aktres. Matapos lumabas sa karamihan, niyakap niya si Seo Jung-won at sinabing, ang hirap ng pinagdaanan mo. Katulad ni Tae-hyung, labis na nakonsensya si Oche kay Seo Jung-won. Nakatulog si Seo Jung-won sa kotse pag-uwi nila. Maingat na inalis ni Oche ang seatbelt at dahan-dahang hinawakan ang pisngi ng kanyang asawa. Sa boses na nag-aalala, hiniling niya sa kanyang asawa na bumalik sa kanilang silid-tulugan at matulog ng mahimbing. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ni Oche ang kanyang asawa na tinawag ang pangalan ni Tae-hyung sa kanyang panaginip. Sa oras na ito, nalaman ni Oche na nawala na sa kanya ang kanyang minamahal na asawa. Sa kabilang banda, nahuli si Sorin, ang anak ng konsehal na si Hwin. Sa bahay ni Sorin, nakahanap ang pulis ng isang diary. Nakasulat dito ang kwento ni Sorin at ng babaeng doktor sa loob ng maraming taon. Lahat ay nagsimula noong sila ay nasa high school pa sa Ujin. Si Sorin at ang babaeng doktor ay matalik na magkaibigan. Noon, para makuha si Oche, walang alinlangang sinulsulan ng babaeng doktor si Sorin na sunugin ang isang pabrika. Ang layunin ay paslangin ang unang pag-ibig ni Oche, isang kaklase na nagngangalang Naji. Ang pagsunog at pagpatay kay Naji ay isinulat ni Sorin sa kanyang diary. Sa diary, hindi nag-atubili si Sorin na patayin ang isang katulong. Ang pagkamatay din ng aktres ay sinulsulan ng babaeng doktor na gawin ni Sorin. Hiniling ni Tae-hyung kay Sorin na umamin sa kanyang mga krimen. Si Sorin ay halos mawalan ng malay sa sobrang pagkasabik. Ang interogasyon ay kailangang ihinto pansamantala. Nang gabing iyon, pumunta ang babaeng doktor sa ama ni Sorin, ang konsehal na si Hyun. Ang konsehal na si Hyun ay may ambisyong tumakbo bilang presidente, kaya hindi dapat magkaroon ng masamang balita sa kanyang pamilya. Sinamantala ito ng babaeng doktor, humiling siya sa konsehal na si Hyun na punuin ng pera ang kanyang maleta. Bilang kapalit, itatago niya ang kanyang pagtulong sa mga krimen ni Sorin. Naantala ang investigasyon sa kaso. Nakipag-ugnayan si Sung-won sa superior ng istasyon ng telebisyon. Naalala niya na sinabi ng kanyang superior na may masamang balita tungkol sa konsehal na si Hyun. Inihayag ng superior ang katotohanan na sa katunayan ay nangyari ilang taon na ang nakararaan. Ang asawa ng konsehal na si Hyun ay nahulog mula sa hagdan at naging parang halaman. Ngunit noong panahong iyon, may nagduda na ang insidente ay sanhi ng konsehal na si Hyun. Sa panahong nakakulong si Sorin, sunod-sunod na kinapanayam ng mga reporter si konsehal Hyun. Dumating din sa lugar si Sung-won. Sa pagkamangha ni Sung-won, naglabas si konsehal Hyun ng isang audio recording. Nasa loob nito ang pag-uusap sa pagitan ng kanyang anak na si Sorin at isang babaeng doktor. Ito ay tungkol sa pagpaplano na saktan ang katulong. Gamit ang recording na ito, inihayag ni konsehal Hyun sa media ang babaeng doktor na tumulong sa kanyang anak sa krimen. At inamin na sinubukan niyang protektahan ang kanyang anak. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinili na itago ito. Ayon kay konsehal Hyun, ang kanyang anak mismo ang nagtulak sa kanyang asawa pababa ng hagdan. Ang eksenang ito ay nasaksihan din ng babaeng doktor na nasa kanilang bahay noong panahong iyon. Bukod pa rito, ipinakita ni konsehal Hyun ang peklat sa kanyang tiyan. Sinabi niya na ito rin ay kagagawa ng babaeng doktor. Nang mapanood niya ang balitang panayam, halos mabaliw ang babaeng doktor. Alam niya na inilaglag siya ni konsehal Hyun para protektahan ang kanyang sarili, para protektahan ang kanyang politikal na kinabukasan. Hindi siya nag-atubili na itulak ang kanyang anak. Hindi ito pinabulaanan ni konsehal Hyun, sa halip ay binalaan niya ang babaeng doktor. Ang magagandang araw niya ay malapit nang matapos. Dahil sa pag-iisip na mawawala ang lahat, umasok ang babaeng doktor sa lawa. Gusto nang matapos ang kanyang buhay. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, naisip niya ang taong mahal na mahal niya, ngunit hindi niya nakuha. Kasabay nito, sinabi ni Tae-hyung kay Sorin ang balita tungkol sa pagtraidor ni konsehal Hyun sa kanyang anak at ipinakita ito sa kanya.
Kasabay nito, sinabi niya na si Sorin ay nilinlang ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi makapaniwala si Sorin at hindi rin ito inaasahan ni Taehui. Sa oras na ito, si Jungwon ay umuwi at inatake mula sa likod gamit ang isang hiringgilya at nawalan ng malay. Ang umaatake sa kanya ay ang babaeng doktor na hanggang ngayon ay hindi pa rin tanggap ang lahat. Pagkatapos, nagpadala siya ng mensahe kay Wucha na nag-iisa siyang pumunta sa itinakdang lugar upang magkita. Alam na nasa panganib si Jungwon, labis na nag-alala si Wucha. Kasabay nito, nag-issue ang pulisya ng warrant of arrest para sa babaeng doktor. Nakatanggap si Taehui ng balita, nag-alala na may masamang nangyari kay Jungwon. Pagdating sa bahay ni Jungwon, nakita niyang sarado ang pinto at wala si Wucha. Mas lalo pang nag-alala si Taehui at hinanap ang kinaroroonan ni Jungwon. Sa oras na ito, si Jungwon ay dinukot ng babaeng doktor at dinala sa pinakamataas na palapag ng isang inabandonang gusali. Gumamit ang babaeng doktor ng isang lubid para itali ang sarili niya at si Jungwon. Kung siya ay mahulog, si Jungwon ay mawawalan din ng buhay kasama niya. Itinakda pa ng babaeng doktor ang oras ng pagkawala nila sa loob ng 15 minuto at inamin niya na ito ang kanyang nakasanayan. Sa sunog sa pabrika ng kemikal maraming taon na ang nakakaraan, nagkasala ang babaeng doktor dahil sa biglaang pagkilos. Pagkatapos gumawa ng krimen, inayos niya ang relo ng biktima. Ngunit pagkatapos nito, sa pagpatay sa katulong, inulit niya ang pag-aayos ng oras ng relo. Ang gawaing ito ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang Diyos na may kakayahang ihinto ang oras ng buhay ng isang tao at kontrolin ang buhay at kamatayan ng mga tao. Sa pagpatay sa aktres, ginawa rin niya ang parehong bagay. Ngayon, prangkang sinabi ng babaeng doktor na kung hindi niya makuha, gagawin niyang alalahanin siya ni Oche bawat segundo. Hindi nagtagal, nagmadaling dumating si Oche. Walang pag-aalinlangang nangako siya sa babaeng doktor na basta't ipakawalan niya si Jungwon, gagawin niya ang anumang bagay. Ngunit dahil nasa ganitong sitwasyon na, hindi na naniniwala ang babaeng doktor sa kanyang kasinungalingan. Pagkatapos magsalita, lumapit siya kay Jungwon at sinabi ang katotohanan na gusto niyang mahanap ang mga bakas sa bagay na gusto niya. Nilagnat si Jungwon pagkatapos marinig ito. Pagkatapos, hinila ng babaeng doktor ang lubid, nais na mamatay kasama si Jungwon. Sa kabutihang palad, dumating si Taehui sa tamang oras. Tumalo ng babaeng doktor nang hindi nag-iisip. Hinawakan ni Taehui ang babaeng doktor na malapit ng mahulog, ngunit nawalan na ito ng katinuan. Sa huli, nahulog siya at namatay. Ang babaeng doktor na nagsulso ng pagpatay ay namatay. Ang anak na babae ni Konsehal Hyun na direktang pumatay ay pinakawalan din ang kaso ay nagtatapos dito. Ngunit si Taehui ay puno pa rin ng mga hindi maalis na saloobin. Si Jungwon ay mayroon ding mga saloobin, iniisip ang mga sinabi ng babaeng doktor sa kanyang tenga bago ito mamatay. Hindi mapigilan ni Jungwon na mag-alala, hindi niya maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng babaeng doktor na ang bagay na pinakamamahal ko. Upang malaman ang katotohanan, naghalungkat si Jungwon sa bahay. Nakita niya ang kasunduan sa diborsyo na inihanda ng kanyang asawa. Iyon ay para iligtas si Jungwon. Handa si Oche na isakripisyo ang kanyang kaligayahan kapalit ng babaeng doktor. Sa pag-iisip sa lahat ng nangyari kamakailan, sa wakas ay nag-file si Jungwon ng diborsyo laban sa kanyang asawa. Gusto niyang magsimulang muli. Matapos mag-file ng diborsyo, lumipat si Jungwon sa kanilang bahay. Pansamantalang nanirahan si Jungwon sa bahay ng isang babaeng kasamahan. Bukod sa masamang kasal, nahihirapan din ang career ni Jungwon ngayon. Dahil sa pagkakakulong niya, dahil sa hinala ng krimen, permanenteng sinuspinde ang programa ni Jungwon. Inalis din si Jungwon mula sa asosasyon ng mga mamamahayag. Naiintindihan ng kasamahan ang dahilan kung bakit nakatira si Jungwon sa kanyang bahay ay dahil sa takot na mag-isa. Hindi niya mapipigilan ang sarili na hanapin si Taehui. Sa oras na ito, si Taehui ay iniisip din si Jungwon. Matapos ang kaso, matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanya si Jungwon. Ito ay nagparamdam kay Taehui ng labis na pagkadismaya. Pagkatapos maghintay ng maraming araw, sa wakas ay tumawag din si Jungwon. Agad na masayang sinabi ni Taehui na makipagkita sa kanya. Nang magkita sila, tinanong ni Jungwon si Taehui. Gusto niyang makuha ang video na lihim na kinuha ng babaeng doktor noong kumukuha siya ng psychological counseling. Agad na sumang-ayon si Taehui. Tinanong din niya si Jungwon kung ano ang kanyang mga plano sa hinaharap. Alam ni Jungwon na naghihintay sa kanya si Taehui. Naghihintay na hiwalayan niya ang kanyang asawa. Sa pagkakataong ito, pinili ni Jungwon na prangkahang sabihin na nag-file na siya ng diborsyo. Ito ay nagpasaya kay Taehui na naghihintay sa kanya. Sabik siyang kumpirmahin ang kanilang relasyon ni Jungwon. Sa kabilang banda, si Seorin, ang anak ni Konsehal Hyun, ay nanatiling tahimik mula nang maaresto. Tumanggi siyang aminin ang katotohanan ng krimen. Sinabi lang niya na ang kanyang ama ang nasa likod ng lahat ng bagay. Nagbunyag pa siya ng isang sikreto kay Taehui. Sa katunayan, noong sinunog niya ang pabrika ng kemikal sa Ujin at pinatay si Nazi, kung totoo ang sinabi ni Rin, ibig sabihin, maaaring buhay pa si Nazi. Samantala, alam ni Jungwon na ma-terminate din siya sa kumpanya. Kaya naman, nagsumite siya ng resignation letter. Pumunta si Jungwon upang makipagkita sa kanyang biyenan matapos magbitiw at ipahayag ang kanyang desisyon na mag-divorce. Nangako siya na hindi siya maghahain ng apela. Hindi rin siya hihingi ng anumang kompensasyon. Ngunit paglabas niya sa bahay ng kanyang biyenan, halos himatayin si Jungwon. Nakita ni Yuje ang eksena at dinala ang kanyang asawa sa ospital para sa isang pagsusuri. Noon niya nalaman na buntis si Jungwon. Nang malaman na siya ay buntis, nagulat si Jungwon. Sinubukan ni Yuje na gamitin ang sitwasyong ito upang kumbinsihin si Jungwon na huwag mag-divorce. Gayunpaman, determinado pa rin si Jungwon at sinabi na tapos na ang kanilang
kanilang relasyon. Kung hindi niya pipirmahan ang divorce papers, babalikan niya ang kanyang pangako sa kanyang biyenan at mag-file siya ng diborsyo. Ngunit pagbalik niya sa kanyang tirahan, umiyak siya ng husto. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niyang makasama si Taehyun, ngunit ngayon ay buntis siya. Naging hindi na makontrol ang sitwasyon. Hindi niya alam kung matutupad pa niya ang pangako niya kay Taehyun. Matapos malaman ni Taehyun ang tungkol sa sunog sa pabrika noon, labis na nasira ang katawan ni Nazi, kaya hindi na maaaring magsagawa ng fake test. Nalaman din ng mga kasamahan na si Nazi ay may nakababatang kapatid na lalaki. Ang taong ito ay walang iba kundi si Baryum. Ang nagbigay ng impormasyon kay Jungwon ay si Baryum din, ang pinakabatang reporter sa team. Gustong sabihin ni Taehyun ang balita kay Jungwon, ngunit hindi pa rin niya sinasagot ang kanyang tawag. Kaya, dumiretso si Taehyun sa bahay ng kasamahan ni Jungwon kung saan siya naninirahan. Pagkatapos nilang magkita, ibinigay ni Taehyun kay Jungwon ang counseling video na kailangan niya at isinalaysay ang kwento tungkol sa relasyon ni Nazi at ng reporter na si Baryum. Gayunpaman, malabo pa rin kay Jungwon at hindi niya sinabi kay Taehyun na siya ay buntis. Mag-isang pumunta si Jungwon para magpa-check up. Sa kasalukuyan, siya ay nag-aalinlangan. Gusto niyang ipalaglag ang bata na hindi pa naipapanganak, ngunit gusto niya ring panatilihin ang kanyang sariling dugo at laman. Pagkatapos ng check-up, pinanood ni Jungwon ang counseling video na lihim na kinunan ng babaeng doktor. Sa video, binanggit niya ang isang nobela na isinulat ni Oche. Iyon ang paboritong libro ni Jungwon. Sa pag-iisip nito, umuwi kaagad si Jungwon at kinuha ang nobela. Tunay nga, mayroong memory card na nakatago sa huling pahina ng aklat. Sa loob nito ay mayroong video. Sa video na ipinakita, pagkatapos atakihin ni Sorin ang aktres, hindi agad namatay ang aktres. Pagkatapos ay may isang misteryosong lalaki ang nagtadyak sa aktres na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Napansin ni Jungwon na ang pattern sa saklob ng kutsilyo ng misteryosong lalaki ay eksaktong kapareho ng pattern sa saklob ng kutsilyo ng nagpatay sa kanyang ama. Sa madaling salita, ang misteryosong lalaking pumatay sa aktres ay maaaring siya rin ang pumatay sa kanyang ama. Habang nag-iisip siya, pumasok ang kanyang asawa. Ngunit ang suot ng kanyang asawa sa harap niya ay kapareho ng misteryosong lalaki sa video. Ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng ama ni Jungwon. Nagdahilan si Jungwon na iayain ang kanyang asawa na bumili ng paboritong cake ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ginawa niyang pagkakataon ito upang maghanap ng mga ebidensya sa kotse ng kanyang asawa. Ipinapakita sa hits ng kotse na pumunta ang kanyang asawa sa Ujin noong gabing iyon at nakita pa ni Jungwon ang sapatos ng kanyang asawa na may puti. Bumalik si Oche na may dalang cake at magkasama silang nag-alay sa ama sa bahay. Sa gabi, napanaginipan ni Jungwon na pinatay ang kanyang ama. Ang pumatay sa kanyang ama sa panaginip ay si Oche. Pagkagising, namutla ang mukha ni Jungwon. Hindi siya sigurado. Si Oche, na labis na nagmamahal sa kanya, ba ang pumatay sa kanyang ama. Pumunta si Taehui upang hanapin si Jungwon. Sa loob ng ilang araw, si Taehui ay naghahanap ng mga ebidensya sa Ujin. Narinig niya na isang babae na iligal na naninirahan sa Ujin kamakailan ay nawawala. Ang babae ay dating nagtrabaho sa pabrika ng kemikal kung saan nangyari ang insidente. Naghinala si Taehui na ang babaeng ito ay sina Jay, na nakaligtas sa sunog sa pabrika ng kemikal. Hindi interesado si Jungwon sa balitang ito. Nag-aalangan pa rin siya kung sasabihin ba niya kay Taehui na siya ay buntis. Pagkatapos niyang makita si Jungwon, bumalik si Taehui sa Ujin. Ang taong may alam ay nagbigay sa kanya ng larawan ng nawawalang babae. Sinasabing ang hitsura at pangangatawan ng babaeng ito ay halos kapareho ni Naji. Sa pagbubuo ng lahat ng mga pahiwatig, hinusgahan ni Taehui na marahil matapos makatakas si Naji sa pabrika, nalanghap niya ang nakalalasong gas at nawalan ng malay sa kalsada. Inihayag din ng pulis kay Taehui na malapit sa pabrika ng kemikal na nasunog noong nakaraang taon ay bubuo ng isang resort. Ang kumpanya ng pamilya ni Oche mismo ang responsable sa pagpapaunlad. Habang naninirahan sa Ujin, napansin ni Taehui ang ulan na madalas na umuulan. Kaya, kinuhanan niya ng larawan ito at ipinadala kay Jungwon. Ngunit pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, hindi pa rin sinagot ni Jungwon ang mensahe. Nag-iwan si Jungwon ng mensahe sa tirahan ng reporter na si Baryum. Sinabi niyang pagkatapos ng sunog noong taong iyon, maaaring matagumpay na nakatakas ang kapatid ni Baryum na si Naji. Matapos makita ang mensahe, nakipag-ugnayan si Baryum kay Jungwon upang magkita. Hindi niya maintindihan kung bakit buhay pa ang kanyang kapatid. Bakit hindi siya nakipag-ugnayan sa kanya sa loob ng maraming taon? Hinulaan ni Jungwon na marahil si Naji ay namatay sa ibang lugar pagkatapos makatakas. Tinanong din ni Jungwon si Baryum kung bakit siya lumapit sa kanya bilang si Baryum. Isinalaysay ni Baryum ang buong kwento. Lumabas na pagkatapos ng insidente ni Naji ilang taon na ang nakakaraan, pumunta ang ama ni Jungwon sa bahay ni Baryum para sa isang panayam. Pagkatapos, narinig ni Baryum ang ama ni Jungwon na nakikipag-usap sa telepono sa isang tao. Kasabay nito, tinawag niya ang kabilang dulo ng linya na taong pumatay kay Naji. Pagkatapos, pinatay ang ama ni Jungwon. Nagtapos si Baryum na ang taong pumatay sa ama ni Jungwon upang patahimikin siya ay pareho sa taong pumatay sa kanyang kapatid na babae. Gusto ni Jungwon na malaman kung sino ang kausap ng kanyang ama sa telepono noon. Ngunit hindi na nagbunyag pa si Baryum. Samantala, sinabi ni Oche sa kanyang ama ang tungkol sa pagbubuntis ni Jungwon. Nangako siyang kalimutan ang nakaraan at magsimula muli. Tuwang-tuwa ang kanyang ama at ibinigay pa sa kanyang anak ang pamamahala sa resort sa Ujin. Matapos
Matapos mangako sa kanyang ama, sinunog ni Oche ang kanilang litrato ni Naji at ang record player na ibinigay sa kanya ni Naji. Upang patunayan ang kanyang determinasyon, pumunta pa si Oche sa bookstore at bumili ng mga libro tungkol sa pagiging ama. Ngayon ay gusto na niyang magpatuloy. Pag-uwi niya, maingat niyang hinaplos ang ultrasound photo. Sinabi rin ni Jungwon sa kanyang asawa ang kanyang desisyon. Noong namatay ang kanyang ama, pumunta si Jungwon sa ibang bansa upang hanapin ang kanyang ina. Ngunit ang kaisa-isang kamag-anak na ito ay walang pakialam sa kanyang anak na nawala ng pamilya. Sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Jungwon ang pagiging nag-iisa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, palagi siyang naghahangad ng pamilya. Kaya nagpasya siyang manganak. Ngunit sinabi rin ni Jungwon na ang pagkakaroon ng anak at ang pag-divorce sa kanyang asawa ay dalawang magkaibang bagay. Nagpasya si Oche na makipagkompromiso. Umaasa siyang hindi magdi-divorce si Jungwon bago manganak. Ayaw niyang lumaki ang bata ng walang ama. Tahimik na sumang-ayon si Jungwon. Sa sandaling ito, tumawag si Taehyun. Matapos mag-alinlangan, hindi sinagot ni Jungwon ang tawag. Dahil nakita ang ginawa ng kanyang asawa, lihim na nakipagkita si Oche kay Taehyun. Sinabi ni Taehyun na hindi niya alam ang nangyayari at hindi niya bibitawan si Jungwon. Sinabi ni Oche na si Jungwon ay buntis at ipinagpaliban lamang ang diborsyo. Hiniling niya kay Taehyun na huwag nang abalahin ang kanyang asawa. Si Taehyun ay nabigla at nakipagkita kay Jungwon. Matapos silang magkita, hindi na hinintay ni Taehyun na magsalita si Jungwon. Inamin ni Taehyun na mahal niya si Jungwon. Kahit na si Jungwon ay buntis, kaya niyang tiisin at maghintay. Umaasa lang siya na huwag na siyang itulak palayo ni Jungwon. Muling nagsalita si Jungwon nang walang pakialam. Sinabi kay Taehyun na kalimutan siya. Pagkatapos nito, huwag na siyang makikipag-ugnayan pa. Ngayon ay isa na siyang ina at ang kanyang anak lamang ang kanyang prioridad. Pagkatapos ng kanilang paghihiwalay, malungkot na umiyak si Taehyun sa kanyang kotse. Uminom siya sa isang bar at ibinahagi ang kanyang damdamin sa kanyang matalik na kaibigan. Sa kanyang buong buhay, 3 beses lang umiyak si Taehyun. Ang una ay noong namatay ang kanyang ina. Ang pangalawa ay noong pumanaw ang kanyang kasosyo at nakipaghiwalay si Jungwon. Ang pagkakataong ito ay ang pangatlo. Pinayuhan ng kanyang matalik na kaibigan si Taehyun na talikuran ang mga walang saysay na pag-asa. Sa kabila ng lahat, mahalaga pa rin para sa mag-asawa na magkaroon ng anak o hindi. Sa oras na ito, ipinadala ng pulisya sa Eugene ang recording ng tawag sa pulis noong taong iyon. Ipinapahiwatig ng recording na tumawag ang isang tao at sinabing nasugatan at walang malay ang kanyang kaibigan. Ang lokasyon ay malapit sa pabrika ng kemikal kung saan naganap ang insidente. Sa parehong oras, mayroon ding recording na ito si Konsehal Hyun. Matapos marinig ang recording, umiti siya ng may masamang hangarin. Pagkatapos ay pumunta siya upang makipagkita sa biyenan ni Jungwon. Ang kanyang biyenan ay ang presidente ng korporasyon at siya ay nakikipagtulungan sa mga mambabatas upang isulong ang pagpapaunlad ng resort sa Ujin. Sa harap ng kanyang biyenan, binanggit ni Konsehal Hyun ang recording. Ipinahiwatig niya na ang boses sa recording ay pamilyar sa kanya. Tila sinusubukan niyang gamitin ito bilang isang banta. Sa katunayan, pagkatapos ng insidente sa pabrika ng kemikal ilang taon na ang nakakaraan, nadiskubre ni Konsehal Hyun na may mga marka ng banggaan sa kotse ng biyenan niya. Mayroon pang marka ng sarsa ng ketchup sa salamin ng kotse. Samantala, iniimbestigahan din ni Jungwon ang pagpatay sa kanyang ama at naisip niyang ang kanyang asawa ay nag-aral sa ibang bansa. Ang araw na umalis ang kanyang asawa para mag-aral sa ibang bansa ay eksaktong 1 buwan pagkatapos ng pagpatay sa ama ni Jungwon. Ito ay nagpahinala rin kay Jungwon na kumpirmahin ang alibi ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, binisita ni Jungwon si Sorin, ang anak ni Konsehal Hyun, sa kulungan. Lahat na nangyari noong taon na iyon ay nakasulat sa diary. Humingi ng tulong si Jungwon sa kasamahan ni Taehyun. Sinuri ng kasamahan ang diary ng anak ni Konsehal Hyun sa istasyon ng pulis. Matapos madiskubre ang sunog sa pabrika, pumunta si Oche sa isang ospital sa Seoul. Sa gabi, nakuha ng biyana ni Jungwon ang recording ni Taehyun at sinabi ito sa kanyang anak. Ito ay nagpaalala kay Oche at kasabay nito ay naalaala ang mga nangyari noon. Lumabas na noong gabing naganap ang sunog, nakataka si Nazi sa pabrika. Ngunit sa oras na iyon, nagmamaneho si Oche malapit doon at aksidenteng nabangga si Nazi. Ito ay nangyari mahigit 10 taon na ang nakararaan. Noon, nag-aaral pa si Oche sa high school. Nagtapat siya at naging magkasintahan sila ni Nazi hanggang Pasko. Nang gabing iyon, ginamit ni Oche ang kotse ng kanyang ama para sunduin si Nazi sa kanilang date. Ang namatay ay ang kanyang kasintahan na si Nazi. Sa desperasyon, tumawag si Oche sa pulis at isinakay si Nazi sa kanyang kotse. Sa sandaling ito, tumawag ang kanyang ama. Sa pagiging desperado, sinabi ni Oche sa kanyang ama ang tungkol sa insidente. Matapos kumpirmahin na patay na si Nazi, inutusan siya ng kanyang ama na gawin ang kanyang sinabi. Ito rin ang simula ng trahedya. Pag-uwi niya, sinabi niya sa kanyang ama ang lumang kwento. Nang makipagtalik siya sa aktres, hindi sinasadyang tinawag ni Oche ang pangalan ni Nazi sa kanyang panaginip. Napansin ng aktres ang mga ginawa ni Oche, kaya tinawag niya at bantaan siya. Sinubukan niyang gamitin ito bilang dahilan upang hiwalayan ni Oche si Jungwon at makipag-date sa kanya. Nangyari ito bago pinatay ang aktres. At ito ang tunay na nilalaman ng huling tawag sa telepono. Inaliw ng kanyang ama ang kanyang anak, basta hindi matagpuan ang katawan ni Nazi, walang sinuman ang makagagawa ng anumang bagay sa kanila. Malamig na umiti si Oche at hindi siya nag-alinlangan. Upang makasama si Jungwon at para sa kanilang anak, nagplano siyang itago ang sikretong ito. Determinadong alamin ni Oche ang pagkakakilanlan ng taong pumatay sa ama ni Jungwon. At nagdasal siya na hindi ang kanyang asawa ang pumatay. Sa oras na ito, naglabas ng balita ang korporasyon ng kanyang
biyenan na si Jungwon ay buntis. Nakipag-ugnayan si Jungwon sa kanyang asawa matapos basahin ito at sinabi na burahin ang balita. Agad na kinausap ni Oche ang kanyang ama at nangako siyang gagawin ang lahat upang paunlarin ang resort project ng korporasyon. Umaasa siyang huwag na lang idamay si Jungwon. Kahit na ang relasyon nila bilang mag-asawa ay umabot na sa puntong ito. Ngunit ang pagmamahal ni Oche kay Jungwon ay hindi kailanman nagbago. Sumang-ayon ang biyenan at pumunta upang makipagkita kay Konsehal Hyun. Nakuha ni Konsehal Hyun ang recording ng aksidente sa kotse ilang taon na ang nakakaraan. At ginamit niya ito upang takutin ang biyenan ni Jungwon. Gusto niyang makakuha ng mas maraming benepisyo mula sa proyekto ng resort. Hindi natakot ang biyenan ni Jungwon. Matagal na siyang naghanda. Linano niyang isisi ang aksidente sa kotse sa isang driver na namatay na dahil sa sakit. Hindi niya inaasahan na may iba pang taktika si Konsehal Hyun. Lumabas na pagkatapos ng aksidente sa kotse noong taon na iyon, alam na ni Konsehal Hyun ang nangyari. At lihim niyang itinago ang isang piraso ng bintana ng kotse na sangkot sa aksidente. Sa pag-check lang ng sarsa ng ketchup sa ibabaw nito, malalaman na kung sino ang tunay na may sala. Ngayon ay ang biyena ni Jungwon ang hindi alam ang gagawin. Pinapakinggan din ni Taehyun ang recording ng tawag sa pulis ilang taon na ang nakakaraan. Naghinala siyang ang boses sa loob ay kay Oche. Sa gayon, napagpasyahan niya na si Oche ang sanhi ng aksidente. Alam ni Taehyun na upang malutas ang kaso at protektahan si Jungwon, kailangan niyang hanapin ang bangkay ni Naji. Hinahanap din ni Baryum, ang reporter mula sa grupo ni Jungwon, ang bangkay ni Naji. Si Nari ay ang nakatatandang kapatid na babae ni Baryum. Ilang araw na ang nakalilipas, pumunta si Baryum sa Ujin upang dumalo sa seremonya para sa mga nasawi sa sunog sa pabrika ng kemikal. Hindi niya inaasahan na makikita niya doon si Oche. Sinundan siya ni Baryum sa bundok at nakita siyang umiiyak at nagbuhos siya ng isang bote ng gatas sa isang lugar. Naghihinala si Baryum na marahil ang kanyang kapatid na babae ay inilibing sa bundok na ito. Kaya, matapos umalis si Oche, mag-isa si Baryum na umakyat sa bundok at naghukay. Sa huli, nakahukay siya ng isang kalansay. Alam ni Baryum na ang nasa harap niya ay ang kanyang namatay na kapatid na si Nari. Ngunit habang umiiyak siya, isang misteryosong lalaki ang umatake mula sa likod. Hindi nakayanan ni Baryum ang pag-atake at sa huli ay pinatay. Dalawang patrolmen ang aksidenteng dumaan. Mabilis na tumakas ang misteryosong lalaki. Natagpuan din sa oras ang katawan ni Baryum. Ang pulis na responsable sa kaso ay nag-ulat kay Taehyun. Pumunta siya sa bundok, ang kaso ay seryoso. Nang gabing iyon, mag-isang pumunta si Jungwon sa beach. Dito naganap ang mga alaala niya at ni Taehyun. Kahit na sinabi niya ang mga masasakit na salita kay Taehyun na huwag na silang magkita, hindi talaga niya kayang kalimutan ang pagmamahal na ito. Ganoon din si Taehyun. Ang kanyang senior, na mayroon siyang magandang relasyon, ay hinimok siyang kalimutan si Jungwon. Ngunit hindi ito magawa ni Taehyun. Pagkaalis niya sa beach, aksidenteng nagmaneho si Jungwon sa paligid ng lugar ng krimen. Nang makita niya ang kalunos-lunos na katawan ni Baryum, napaiyak si Jungwon. Sa loob ng ilang taon, naging magkapatid na sila ni Baryum. Si Taehyun ay nag-imbestiga at nadiskubre na si Oche ay nasa Ujin sa kasalukuyan. Ito rin ay nagpilit sa kanya na maghinala. Marahil si Oche ang pumatay kay Baryum. Hindi nagtagal, nakilala ang kalansay sa bundok. Walang duda, ito ay si Nazi. Ibinahagi ni Taehyun kay Jungwon ang mga natuklasan ng investigasyon. Pumunta si Jungwon sa hotel upang makipagkita sa kanyang asawa. Gusto niyang malaman kung may alibi si Oche noong pinatay si Baryum. Itinanggi ni Oche ang krimen. Kinumpirma rin ni Jungwon ang surveillance camera ng hotel. Pinatunayan na tama ang alibi ng kanyang asawa. Pagkatapos ay sinabi ni Jungwon na gusto niyang tanungin ang kanyang asawa ng ilang katanungan. Umaasa siyang hindi siya lolokohin. Sumang-ayon si Oche. Kinuha ni Jungwon ang isang video. Iyon ang video na lihim na nai-record ng babaeng kontrabida. Ipinakita sa video na pagkatapos atakihin ng anak ni Konsehal Hyun ang aktres at umalis, isang misteryosong lalaki na hindi makita ang mukha ang totoong pumatay sa aktres. Gusto ni Jungwon na malaman kung si Oche ba ang misteryosong mamamatay tao sa video. Ngunit itinanggi ito ni Oche. Sinabi ni Jungwon ang tungkol sa pagpatay sa kanyang ama. Ilang taon na ang nakakaraan, nasaksihan niya ang taong pumatay sa kanyang ama. Ang pattern sa balutan ng kutsilyo nito ay kapareho ng sa misteryosong lalaki sa video. Tinanong ni Jungwon ang kanyang asawa, saan siya noong pinatay ang kanyang ama mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Siya ay sumagot ng totoo, dahil hindi niya kayang kontrolin ang sarili niyang saktan ang kanyang sarili. Tumawag din si Oche sa pinuno ng departamento noon. Matapos kumpirmahin na hindi nagsisinungaling ang kanyang asawa, sinabi ni Jungwon ang kanyang nararamdaman. Sa totoo lang, ayaw niyang maging ang kanyang asawa ang pumatay sa kanyang ama. Sinasabi niya na ito ang pinakamalupit na bagay para sa kanya at sa kanyang anak. Nagpasya si Oche na pumunta sa pinangyarihan ng pagpatay kay Baryum kasama si Jungwon. Kasama nila si Taehyun. Pagdating sa lugar, pumunta silang tatlo sa isang malapit na outpost. Nakaramdam si Oche ng guilt. Kaya, noong isang araw bago nangyari ang insidente, pumunta siya sa bundok upang mag-alay kay Nazi. Nang dumaan siya sa outpost, hindi niya alam kung nakuha ba siya ng surveillance camera. Nagkataon, nasira ang surveillance system.
Natagalan si Oche na magsaya. Nagmadali silang tatlo sa bundok kung saan naganap ang insidente. Naguluhan si Dunguon. Paano nalaman ni Baryum ang lugar kung saan mabilis na na-promote si Nazi? Muling nagtanong si Tehoin kay Oche. Gusto niyang malaman kung nakita ni Oche si Nazi noong gabi ng Pasko, ilang taon na ang nakakaraan. Tuloy-tuloy pa ring sinagot ni Oche ang mga tanong. Sinabi niyang nakita niya ito, ngunit dinala lamang niya si Nazi sa pabrika kung saan siya nagtrabaho. Pagkatapos noon ay naghiwalay na silang dalawa. Nais ni Tehoin na magpatuloy sa pagtatanong. Ngunit nang makita niya si Dunguon ay huminto siya. Kung si Oche ang may kasalanan, hindi niya gustong ilantad ang malupit na katotohanan na ito sa harap ni Dunguon. Nang bumaba sa bundok, hindi sinasadyang na-sprain ang paa ni Dunguon. Bumalik si Tehoin at gustong tumulong. Ngunit naunahan na siya ni Oche na alalayan ang kanyang asawa. Nang makita niya ang ibang lalaki na nag-aalala para kay Dunguon, naramdaman ni Tehoin na ganap na hindi komportable. Pagdating sa paanan ng bundok, pumasok si Dunguon sa banyo. Sinamantala ang pagkakataong ito, muling hinarap ni Tehoin si Oche sa ikatlong pagkakataon. Sa harap ni Oche, inilabas ni Tehoin ang recording ng tawag sa pulis sa kanyang telepono. Matagal nang handa si Oche, sinabing driver ang nagmamaneho. Ang naapektuhan din ay isang dating kaklase, at ang sugat ng kaklase ay hindi rin malubha. Habang ipinagmamalaki ni Oche ang kanyang sinabi, binuksan ni Tehoin ang video ng surveillance. Ipinapakita nito na noong araw ng insidente ay dumaan siya sa outpost malapit sa bundok na ito. Noong gabing iyon, nakuha ni Tehoin ang surveillance camera sa outpost. Ayaw pa ring umamin ni Oche. Sinabi rin ni Tehoin na dahil kay Dunguan, tiyak na imbestigahan niya ito hanggang sa huli. Pagkatapos bumalik sa Seoul ang tatlo, ibinunyag ni Dunguan kay Tehoin ang mga detalye ng pinalamuting balat ng kutsilyo ng kanyang ama. Nagdududa siya na ang misteryosong lalaking ito na may dalang espesyal na balat ng kutsilyo ay ang serial killer na nagpalamuti sa kanyang ama at sa aktres. Nang marinig ito, naisip ni Tehoin ang isang tao, ang senior detective na naging kaibigan niya. Ilang taon na ang nakaraan, nagbitiw sa tungkulin ang senior na iyon at ngayon ay nagtatrabaho bilang kalihim sa bahay ng biyenan ni Dunguan. Sa oras na iyon, hindi sinasadyang nakita ni Tehoin na ang balat ng kutsilyo ng senior ay may espesyal na disenyo. Ang manugang na babae ng isang chaebol ay nag-imbestiga sa kaaway na naglagay ng ginto sa kanyang ama. Ngunit sa huli, natuklasan ng ama na posibleng ang kanyang biyenan ang kaaway. At ang lahat ng ito, ang asawa na labis na nagmamahal sa kanya ay mukhang kasama rin sa loob. Kahapon, ibinigay ni Dunguan ang video ng babaeng doktor na palihim na kumukuha ng larawan kay Oche. Ipinapakita sa video na pagkatapos ng anak na babae ni Congressman Hyun, ang aktres ay nasa likod. Ang tunay na tao na naglagay ng ginto sa aktres ay ang nakasuot ng itim. Ang misteryosong lalaki ay may dalang kutsilyo na may espesyal na disenyo. Nakita ni Oche na ang misteryosong lalaki sa video ay walang iba kundi ang kalihim sa kanilang bahay. Nahulaan din ni Oche na ang kanyang amang presidente ang nag-udyok sa kalihim na magkasala. Ibinalik din ng kanyang ama ang mga lumang kwento. Nalaman na isang araw bago ang insidente, lumapit ang aktres sa kanya. Ginamit ang lihim ni Oche na gininto si Nazi na kanyang hawak para makipagpalitan. Sinubukan niyang kumbinsihin ang ama ni Oche na tanggapin siya bilang manugang at lihim niya at poprotektahan ang kanyang anak. Nang panahong iyon, hiniling ng ama sa kalihim na alisin ang aktres. Muling binanggit ni Oche ang tungkol doon. Gusto niyang malaman kung ang ama ng kanyang asawa, ang kanyang namatay na biyenan, ay siya ring inutusan ng kanyang ama na lagyan ng ginto. Ang naging tugon niya ay ang katahimikan ng kanyang ama. Pagkatapos ay naunawaan ni Oche ang katotohanan. Pagkatapos kausapin ang kanyang anak sa telepono, pinagalitan niya ang kalihim. Inatasan ng kalihim na ayusin ang gulo sa lalong madaling panahon. Burahin ang surveillance video sa Uzin. Hindi maaaring malaman ng pulisya na pumunta si Oche sa bundok na iyon. Pagkatapos, sa kahilingan ng presidente, pumunta ang kalihim upang makita si Oche. Inimbitahan si Oche na dumalo sa pulong sa pagpapaunlad ng resort. Tumanggi si Oche, binanggit ang nasirang bukong-bukong ng kanyang asawa. Ayaw niyang harapin ng kanyang minamahal na asawa ang taong naglagay ng ginto sa kanyang ama. Nagduda rin si Tehoin na nagkasala ang kalihim. Ang kalihim ay dating isang senior police officer na may magandang relasyon si Tehoin. Naalala niya ang disenyo ng balat ng espada na kapareho ng sa kanyang senior. Hindi maiwasang magduda ni Tehoin sa balita tungkol sa paglalagay ng ginto sa ama ni Dunguon. Pagkatapos suriin ang petsa ng krimen, natuklasan ni Tehoin na maraming taon na ang nakakaraan, nakipaghapunan siya sa kalihim sa araw na iyon. Sa araw na iyon, nakasuot ang kalihim ng isang itim na suit, ang parehong suit na isinusuot ng mamamatay tao sa video. Ang balat ng espada kasama ang itim na suit, napagtanto ni Tehoin na hindi ito isang coincidence. Sa katunayan, dahil sa senior na ito, nag-apply si Tehoin sa Police Academy at naging pulis. Sa paglipas ng mga taon, naging senior at junior ang dalawa. Sila ay magkaibigan na laging nag-aalala sa isa't isa. Ang ganitong uri ng relasyon ay nag-aatubili kay Tehoin. Kung talagang kasangkot sa kaso ang kanyang senior, dapat ba siyang mag-imbestiga ng walang kinikilingan? Habang nag-aalangan si Tehoin, nalulumbay din si Oche. Pagkatapos umuwi at tanungin ang kanyang ama, personal na narinig ni Oche ang malupit na katotohanan. Nalaman na noong taong iyon, ang AC, Uzin, isang lugar para sa pagpapaunlad ng resort, ay pinaghihinalaang may kolusyon sa pagitan ng gobyerno at mga negosyante. Ang ama ni Dunguon, isang mamamahayag, ay determinado na imbestigahan ang kaso at sinundan
sinundan ang sasakyan ng ama ni Oche patungong Uzi. Ngunit hindi niya inaasahan na si Oche ang nagmamaneho ng kotse noong gabing iyon. Ngunit hindi sinasadyang nakita ng ama ni Dunguon ang eksena ng pagbanggaan. Pagkatapos, upang patahimikin siya, hindi nag-atubili ang kanyang ama na utusan ang kalihim na alisin siya. Nang marinig ang katotohanan, labis na nasaktan si Oche. Inutusan ng ama ang kalihim na patayin ang aktres at ang ama ni Dunguon. Maaari niyang ipikit ang kanyang mga mata sa lahat. Ngunit ang tungkol sa ama ni Dunguon, hindi niya ito maaaring ipikit ang kanyang mga mata. Kung ayaw mong maging lahi ng mamamatay tao ang iyong mga anak, kailangan mong maging malami. Nang marinig ito, nabigla si Oche at pagkatapos ay umalis. Nang makarating sa bahay, baliw na uminom si Oche. Tumingin sa wedding photo niya at ng kanyang asawa sa dingding, hindi niya maiwasang malungkot at umiyak. Kung alam niya na ito ay isang masamang kapalaran, mas gugustuhin niyang hindi na sana niya nakilala at minahal si Dunguon. Samantala, aktibo ring iniimbestigahan ni Dunguon ang pagkamatay ng kanyang ama at ni Baryong. Nagtungo siya sa istasyon ng pulisya upang kunin ang mga dokumento ng kaso. Muling pinigilan ni Tehain si Dunguon. Ayaw niyang matuklasan ni Dunguon ang kahindik-hindik na katotohanan. Sa pinakamataas na palapag ng istasyon ng pulisya, muling nagtapat si Tehuin. Umaasa siyang hihiwalay agad si Dunguon. Hindi niya matiis na makita siyang kasama ang ibang lalaki. Hindi sumagot si Dunguon. Patuloy na nangako si Tehuin na mabilis niyang aalisin si Dunguon sa kailaliman. Nakuha ni Dunguon ang notebook ng reporter na si Baryong. Nakasaad dito na maraming taon na ang nakakaraan, pumunta ang kanyang ama sa kemikal na pabrika sa Ujin upang mangolekta ng mga dokumento. Napagtanto ni Dunguon na maaaring may kaugnayan ito sa pagkamatay ng kanyang ama. Kaya, tinanong niya ang direktor ng istasyon ng telebisyon. Naiintindihan ng direktor ang sitwasyon. Sa katunayan, ang tunay na layunin ng kanyang ama sa pagpunta sa Ujin noong taong iyon ay upang imbestigahan ang pagpapaunlad ng resort sa Ujun. Pinaghihinalaan ng kanyang ama na may korupsyon sa pagpapaunlad ng resort. Noong panahong iyon, inokupa ng kemikal na pabrika ang isang magandang lokasyon. Gayunpaman, mabilis na nasunog ang pabrika. Pagkatapos ng pagkasira ng pabrika, hindi na napigilan ang proyekto ng pagpapaunlad ng resort. Dahil dito, tumaas ng husto ang halaga ng construction group ng biyenan ni Dunguon. Binanggit din ng direktor na ang proyekto ng resort noong panahong iyon ay isang kolaborasyon ng kanyang biyenan at ni Congressman Yuon. Pareho silang gumamit ng lahat ng iligal na paraan upang makakuha ng maraming pinansyal na benepisyo. Ito rin ang nagpaduda kay Dunguon. Marahil ay dahil nalaman ng kanyang ama ang mga mahahalagang pahiwatig na nagdulot ng kapahamakan sa kanya. Kung ganoon, ang taong naglagay ng ginto sa kanyang ama ay maaaring ang kanyang biyenan o si Congressman Yuon. Pag-uwi, nakita ni Dunguon ang diary ng kanyang ama bago siya namatay. Tunay nga, may nakasulat doon ng mga bagay na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng resort. Sa oras na ito, tumawag ang kanyang biyenan at sinabing umuwi muna siya sa bahay. Sumunod si Dunguon at nagsimulang takutin siya ng kanyang biyenan na bumalik sa kanilang bahay ang buntis na manuga. Naisip ni Dunguon na marahil ay makakahanap siya ng mga pahiwatig tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama sa bahay ng kanyang biyenan. Upang malaman ang katotohanan, nangako si Dunguon na lilipat sa bahay ng kanyang biyenan simula bukas. Sumulyap si Oche sa kalihim at nagpa siyang manirahan kasama ang kanyang asawa. Ayaw niyang harapin ni Dunguon mag-isa ang kaaway na pumatay sa kanyang ama. Sa tulong ng direktor, nagtanong si Dunguon sa babaeng reporter na dating katrabaho ng kanyang ama. Sinabi ng babaeng reporter na pagkatapos ng sunog sa Ujin Chemical Factory, noong taon na iyon, mayroong aksidente sa trapiko malapit sa pabrika na kinasangkutan ng isang cargo truck. Dahil dito, nabarahan ang daan ng bombero, kaya ang chemical factory na dapat ay naligtas ay tuluyang nasunog. Pagkatapos, ayon sa investigasyon, ang driver ng truck na sanhi ng aksidente ay namatay sa kulungan. Iniisip ng babaeng reporter na ang aksidenteng ito ay sinadya upang maantala ang oras ng pagtanggal sa kemikal na pabrika na sumasakop sa espasyo. Matapos makuha ang pahiwatig, opisyal na lumipat si Dunguon sa bahay ng kanyang biyenan. Habang nasa opisina ng kanyang biyenan, sa kasamaang palad, napakamaingat ng biyenan. Nakita niya ang tunay na layunin ni Dunguon sa pag-uwi at tinakot siya na sinasabing maging masunurin sa bahay. Para kay Dunguon, determinado si Tehuin na hanapin ang katotohanan. Ayon sa autopsy report ni Nazi, nahulaan ni Tehuin na naaksidente si Nazi sa kotse matapos tumakas mula sa pabrika. Pinagsama ang mga pahiwatig na nakuha niya ngayon, tiyak na nahulaan ni Tehuin na si Oche ang sanhi ng aksidente sa kotse at ang kalihim ang nagbaon sa bangkay pagkatapos. Bukod pa rito, naaalala ni Tehuin na may malubhang sakit ang kapatid na babae ng kalihim. Nagdududa si Tehuin na marahil ay dahil sa gasto sa pagpapagamot ng kanyang kapatid, kaya nagtrabaho ang kalihim para sa Chaebol. Upang kumpirmahin ang kanyang hula, nagpunta si Tehuin sa ospital upang makita ang kapatid na babae ng kalihim. Tunay nga, sinabi ng kapatid na babae na nakakita ang kanyang kuya ng isang bagong sponsor na kayang tustusan ang mga gastusin sa pagpapagamot. Kaya, nakumpirma ni Tehuin ang kanyang hula. Ilang araw pagkatapos nito, isang tao na nagpakilalang naglagay ng ginto sa reporter na si Baryong ang nagpunta sa istasyon ng pulisya upang magtapat. Alam ni Tehuin na ito ay isang alay na inilabas ng biyenan ni Dunguon sa halip na ang kalihim. Sa gabi, inanyayahan ni Tehuin ang kalihim sa tabing ilog at sinabi ang lahat ng kanyang mga hinala. Inaasahan niyang magigising ang kalihim at magkukusa na magtapat. Tumanggi ang kalihim at nais ni Tehuin na hanapin ang kutsilyo sa kanya. Tunay nga, pagkatapos ng isang matinding labanan, nahanap ni Tehuin ang espesyal
opisyal na kutsilyo sa kalihim. Ito ay sapat na upang patunayan na siya ang suspect. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, biglang kinuha ng kalihim ang kutsilyo at sinaksak si Tehuin, ang taong itinuturing niyang nakababatang kapatid. Nakatanggap si Dunguon ng tawag at tumakbo sa ospital. Sumunod si Oche at nakita niya ang kanyang mahal na asawa ay nasa isang romantikong relasyon sa ibang lalaki. Noong nakaraang gabi, pinuntahan ni Tehuin ang kalihim upang tanungin siya. Pagkatapos na naunang investigasyon, nakumpirma ni Tehuin na ang kalihim ang serial killer sa maraming kaso. Ngunit sa gitna ng isang alitan, sinaksak ng kalihim si Tehuin upang pigilan ang mamamatay tao na tumakas. Sinaksak din ni Tehuin ang kalihim habang siya ay malubhang nasugatan. Tumunog ang sirena ng pulis at tumakas ang nasugatang kalihim. Ang dumating na kasamahan upang tumulong ay tumawag din ng ambulansya para kay Tehuin. Sa gitna ng kamatayan, muling naisip ni Tehuin si Dunguon. Sa kabilang banda, iniimbestigahan ni Dunguon ang katotohanan. Natuklasan niya na maraming taon na ang nakaraan bukod sa aksidente sa sasakyan ni Nazi. May malubhang aksidente sa trapiko malapit sa Mausin Chemical Factory. Noong panahong iyon, namatay sa kulungan ang driver na sanhi ng insidente matapos mahatulan. Pinuntahan ni Dunguon ang ina ng driver na kasangkot sa banggaan. Nagduda ang ina sa aksidente sa kotse ng kanyang anak. Dahil bago mangyari ang banggaan, nabayaran na ang mga utang na bayarin sa ospital ng ina. Nakita rin niya ang isang tao na paulit-ulit na pumupunta upang hanapin ang kanyang anak. Tiningnan ni Dunguon ang mga naiwan ng driver. Natuklasan niyang may business card ng kalihim sa loob nito. Sa sandaling nakita niya ang business card, naaalala rin ni Dunguon ang anyo ng mamamatay tao bago siya nawalan ng malay. Ang taong ito ay walang iba kundi ang kalihim. Ngunit sa oras na ito, pagkatapos saksakin ni Tehuin, tumakas ang kalihim sa kagubatan. Kasabay nito, tinawagan niya ang biyena ni Dunguon upang ipaalam na alam na ni Tehuin ang tungkol sa insidente at nangako na siya mismo ang sasalo sa lahat ng krimen tulad ng napagkasunduan. Umalis si Dunguon sa bahay at tinanong ang kanyang biyenan. Sumagot siya ng tuloy-tuloy. Ayon sa biyenan, noong taon na iyon, nang masaksak ang ama ni Dunguon, hindi pa niya kilala ang kalihim. Pagkatapos, ang nagpakilala sa kalihim sa kanya ay si Congressman Huing. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, hindi masisi ni Dunguon ang kanyang biyenan. Kasabay nito, lihim siyang nanumpa na kahit para sa kanyang anak sa sinapupunan, kailangan niyang hanapin ang katotohanan. Ngunit sa katunayan, alam ni Oche ang katotohanan tungkol sa insidente. Dahil tinulungan niya ang kanyang ama na itago ang katotohanan, naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Muli siyang pinayuhan ng kanyang ama na sa mundong ito, alinman ay tinatapakan ka ng iba o ikaw ang tumatapakan sa kanila. Dapat mas isipin niya ang kanyang magiging anak. Kinabukasan, sinubukan ni Dunguon na tawagan si Tehuin. Ngunit ang kanyang kasamahan ang sumagot sa telepono. Nang malaman niyang malubhang nasugatan si Tehuin at dinala sa ospital, lubos na nagpanik si Dunguon at nagmadali papunta sa ospital. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon at ligtas na si Tehuin. Nang makita ang eksena sa harap niya, hindi maiwasang umiyak ni Dunguon. Marami na siyang nawalang mahahalagang tao. Kung umalis din si Tehuin, hindi niya talaga mapapatawad ang kanyang sarili. Malambing na nangako si Tehuin na hindi niya iiwan si Dunguon at mag-isang aalis. Dahil si Dunguon ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nag-usap muli ang dalawa tungkol sa kaso. Inalo ni Tehuin si Dunguon. Ikakabit niya ang tracking chip sa damit ng kalihim. Hindi siya makakatakas. Tunay nga, sa lalong madaling panahon, sinundan ng kanyang kasamahan ang lokasyon at matagumpay na nahuli ang kalihim. Hindi rin nagpahinga si Tehuin at tumakbo pabalik para tanungin ang kalihim. Nakikinig din si Dunguon sa labas. Sa panahon ng pagtatanong, inako ng kalihim ang lahat ng responsibilidad. Nagsinungaling siya na siya ang responsable sa insidente na nagdulot ng pagkamatay ni Nazi. At siya rin ang naglagay ng ginto sa kapatid na lalaki ni Nazi at sa ama ni Dunguon. Sinasabi na walang kinalaman sa dalawang anak na sina Oche ang lahat ng ito. Walang anumang pagkakamali sa sinabi ng kalihim. Mahirap para kay Tehuin na makahanap ng anumang tagumpay sa pagtatanong. Pagkatapos ng pagtatanong, humingi rin ng paumanhin ang kalihim kay Tehuin. Walang intensyon si Tehuin na patawarin ang senior na dating niyang iginagalang. Ang kalihim mismo ang nagdulot ng kamalasan sa babaeng mahal niya. Muling humingi ng paumanhin ang kalihim kay Dunguon. Hindi rin handang patawarin ni Dunguon ang kaaway na pumatay sa kanyang ama. Pagkatapos kumalma, sinabi ni Dunguon kay Tehuin ang resulta ng kanyang kamakailang investigasyon. Malamang na nagkasala ang kalihim dahil inutusan siya ng kanyang biyenan o ni Congressman Huing. Sinabi rin ni Tehuin ang kanyang hinala kay Dunguon. Nahulaan niyang hindi ang kalihim ang nakabangga kay Nazi noong taong iyon kundi si Oche. Pag-uwi, hinarap ni Dunguon ang kanyang asawa. Umaasa si Dunguon na sasabihin ni Oche ang buong katotohanan. Ngunit nanatiling tahimik si Oche. Hindi pa rin niya alam kung paano bawasan ang pinsala. Ngunit kasabay nito, sumang-ayon si Oche sa alok na diborsyo na iminungkahi ni Dunguon. Narinig pala niya ang emosyonal na pag-uusap nila ni Tehuin sa silid ng ospital. Ngayong nangyari na ito, para kay Dunguon, pinili ni Oche na bitawan siya. Kasabay nito, matagumpay na tumakbo si Congressman Huing at nanalo bilang presidente. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siyang alisin ang kanyang mga kalaban. Salamat sa sponsorship ng biyena ni Dunguon. Ilang taon na ang nakaraan, itinago ni Congressman Huing ang isang piraso ng salamin ng kotse na may dugo ni Nazi. Maaari itong patunay na si Oche ang mamamatay tao. Upang makuha ang tagumpay sa halalan, ibinalik niya ang piraso ng salamin sa biyenan. Alam ng biyenan na nakikipagtulungan si Congressman Huing sa kanya sa panlabas. Ngunit sa katunayan, nais niyang kontrolin siya sa bawat anggulo. Sa
tuwid, tiyak na pinaalalahanan niya siya sa pamamagitan ng mga banta. Maraming taon na ang nakaraan nang binuo ang proyekto ng resort sa Musin, ang kalihim ay tao pa rin ni Congressman Huyn. Noong taon na iyon, upang tuluyang masira ang chemical na pabrika, sinasadya ni Congressman Huyn na utusan ang kalihim na suhulan ang driver upang magdulot ng aksidente sa kotse upang harangan ang daan ng bombero. Ginawa ng biyenan ang peking investigasyon para sa kanya. Itinuring ito ng biyenan bilang isang banta na sinasabing manatiling tahimik si Congressman Huyn sa mga araw na ito. Sila ay nasa iisang bangka, hindi maaaring talikuran ang isa't-isa. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Congressman Huyn. Upang lubos na makuha ang sponsorship mula sa chaebol na ito, inanyayahan ni Congressman Huyn si Dung Nguyen na magkita at sa kanilang pag-uusap ay binanggit niya ang isang bagay. Nalaman na maraming taon na ang nakaraan bago masaksak ang kanyang ama, pumunta siya upang makita si Congressman Huyn. Noong panahong iyon, sinabi niya kay Congressman Huyn na mayroon siyang ebidensya ng mga krimen ang dalawang ama at anak na sina Oche. Kasabay nito, sa paghahanap sa bahay ng kalihim, nakita ni Huyn ang isang kamera na pag-aari ng ama ni Dung Nguyen. Sa kasamaang palad, nawawala ang memory card sa loob. Batay sa mga salita ni Congressman Huyn, nahulaan ni Dung Nguyen na maaaring itinago ng kanyang ama ang nilalaman ng memory card sa ibang lugar. Pagkatapos magtanong sa direktor ng istasyon ng telebisyon, sinubukan ni Dung Nguyen na i-access ang backup na website ng kanyang ama. At pagkatapos subukan ang password ng maraming beses, sa wakas ay matagumpay siyang nakapag-login. Tunay nga, may isang video sa website na nagpapakita kay Oche na pinapatay si Nazi. Labis na nabigla si Dung Nguyen nang makita ang video. Lagi niyang iniisip na si Congressman Huyn o ang kanyang biyenan ang nasa likod nito. Ngunit hindi niya inakala na ang kanyang asawa ang ugat ng lahat ng ito. Bukod pa rito, lihim na nakipagkita si Huyn kay Oche. Dati, naniniwala si Huyn na ang pagmamahal ni Oche kay Dung Nguyen ay isang obsesyon lamang. Ngunit pagkatapos makita ang masusing pag-aalaga ni Oche kay Dung Nguyen, napagtanto ni Huyn na mahal din ni Oche si Dung Nguyen tulad niya. Kaya ngayon, gusto ni Huyn na harapin ni Oche ang katotohanan at harapin ang mga pagkakamali na kanyang nagawa. Dahil iyon lang ang tanging paraan para hindi na magdusa si Dung Nguyen. Kasabay nito, nakipagkita si Dung Nguyen sa kanyang asawa. Ang lokasyon ay sa dalampasigan kung saan sila unang nagkita. Sa lugar na ito na puno ng alaala, puno ng luha ang mga mata ni Dung Nguyen at sinabi ang lahat. Nalaman na niya ang mga krimen ng kanyang asawa. Pagkatapos magsalita, lumuhod si Dung Nguyen sa harap ni Oche at umiyak. Nang makita ang luha ng kanyang minamahal, hindi rin napigilan ni Oche ang kanyang mga luha. Sa ilalim ng pagtatanong ng kanyang asawa, umamin siya at isinalaysay ang katotohanan kung paano inilipat ng kanyang ama si Nazi. Pagkatapos magsalita, nakahinga ng maluwag si Oche. Tulad ng sinabi ni Huyn, ayaw na niyang saktan pa ang kanyang asawa. Bago siya magtapat, gusto niyang gawin ang isang huling bagay para sa kanyang asawa. Kinabukasan ay ang award ceremony ng kumpanya at ang grupo na pinapatakbo ng kanyang biyenan ay nanalo ng award para sa Best Enterprise. Umakyat si Oche sa entablado upang tanggapin ang award para sa kanyang ama. Ngunit pagkatapos tanggapin ang award, isinalaysay ni Oche ang kanyang mga krimen maraming taon na ang nakaraan, kasama ang katotohanan na ang kanyang ama ang nagtapon ng bangkay. Nalaman na noong taon na iyon nang magdulot ng insidente si Oche, ang kanyang ama mismo ang nagtapon ng bangkay sa bundok. Kasabay nito, dumating din si Huyn sa eksena at inaresto si Oche sa sandaling inamin niya ang kanyang mga krimen. Sa silid ng pagtatanong ng pulis, ipinahayag ni Huyn ang kanyang pag-aalala. Si Oche ay may kasaysayan ng diagnosis ng sakit sa pag-iisip at nag-aalala siya na gagamitin ito ng ama ni Oche bilang dahilan. Nagsisinungaling na ang kanyang anak ay nagtapat dahil sa sakit sa pag-iisip. Sinabi ni Oche na mayroon na siyang mapanghikayat na ebidensya ng mga krimen ng kanyang ama. Ilang araw na ang nakaraan, nakita niya mismo ang kanyang ama na binasag ang isang piraso ng salamin ng kotse. Lihim niyang nakita ang mga basag na piraso at natuklasan ang dugo sa ibabaw nito. Nahulaan niyang ito ay piraso mula sa kotse na kanyang nabangga. Lihim na kinuha ni Oche ang mga piraso at ibinigay ang mga ito kay Huyn. Hangga't ang AV at mga fingerprints sa mga piraso ay sinuri, maaaring iharap ang kanyang ama sa hustisya. Mula nang umamin si Oche, pinalibutan siya ng publiko. Si Congressman Huyn, na nakipagtulungan sa kanyang ama, ay nahaharap din sa problema. Ipinasa ni Huyn kay Dung Nguyen na may gustong sabihin si Oche sa kanya ng personal. Pumunta si Dung Nguyen sa detention center upang bisitahin ang kanyang asawa. Sa taos-pusong tono, hiniling niya na gamitin niya ang kapangyarihan ng media upang ilantad ang mga krimen ng kanyang ama. Tumango si Dung Nguyen bilang pag-apruba. Pagkatapos, pumunta siya sa direktor ng istasyon ng telebisyon at isinuko ang lahat ng ebidensya laban sa kanyang biyenan. Kasama rito ang recording ng kanilang pag-uusap na lihim na na-record ni Oche. Halos nabanggit na ng kanyang ama ang krimen na paglalagay ng ginto sa ama ni Dung Nguyen. Kasabay nito, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa basag na salamin ng kotse. Ipinakita nito na naroon ang dugo ni Nari. Ang kotse na sanhi ng insidente ay tumugma sa kotse ng biyenan ni Dung Nguyen. Kaya, pagkatapos ng ilang araw na pagkawala, muling tumayo si Dung Nguyen sa entablado at mahinahon na isinalaysay ang lahat ng mga kasalanan na nagawa ng kanyang biyenan. Habang nagpapatuloy ang palabas, naaprubahan din ang warrant of arrest para kay Oche. Nang makita niya sa telebisyon ang kanyang asawa na lumabas mula sa kulungan, nakaramdam si Oche ng kaluwagan. Ang madilim na bahagi ng nakaraan ay malapit ng matapos. Pagkatapos may palabas ang palabas ni Dung Nguyen, ang kanyang biyenan at si Congressman Huyn ay inilagay sa unahan.
Sa harap ng nagtutulak na karamihan, tinanggihan ni Congressman ang mga krimen. Ayaw niya, ngunit inilantad siya ng isang dating empleyado ng gobyerno. Ang sitwasyon ay umuunlad tulad ng inaasahan ni Dunguon. Ilang araw pagkatapos nito, binisita ni Dunguon si Oche sa kulungan. Ngumiti siya ng may ginhawa, dati, upang makuha ang pagmamahal ni Dunguon, hindi siya nag-atubiling mahulog sa kailaliman ng paulit-ulit. Nang hindi alam na aksidente niyang nabali ang pakpak ng taong pinakamamahal niya. Sinabihan ni Oche si Dunguon na iniwan niya ang divorce papers sa bahay. Sinabi rin ni Dunguon ang kanyang iniisip. Bagamat di labis siyang sinaktan ni Oche, siya rin ang tanging kamag-anak niya sa mundong ito. Pagkatapos isumite ang divorce papers kinabukasan, tuluyang umalis si Dunguon sa bahay na dating pamilyar sa kanya. Pagkatapos mag-atubili ng maraming beses, nakipag-ugnayan si Dunguon kay Tehuin na sinasabing gusto niyang makipag-date sa kanya. Sa kanilang date, masaya si Dunguon na naglakad kasama si Tehuin. Napakaganda ng mga araw na iyon. Pagkatapos magsalita, hinawakan ni Dunguon ang kamay ni Tehuin at inilagay ito sa kanyang bulsa. Inalo niya siya tulad ng pag-alo ni Tehuin sa kanya noon. Nang makita ang ginawa ni Dunguon, nahulaan ni Tehuin ang ending. Tunay nga, nagpaalam si Dunguon. Sa kanyang kasalukuyang kondisyon, hindi niya talaga kayang maging makasarili at magpatuloy kay Tehuin. 3 taon pagkatapos, nagsikap si Dunguon sa mundo ng media. Tulad ng dati, inilantad niya ang iba't ibang opisyal. Habang nasa kasagsagan ng kanyang karera, nagkaroon din si Dunguon ng isang magandang anak na babae. Isang araw, tinawagan siya ng isang dating kasamahan. Sa araw na iyon, dahil sa kakulangan ng ebidensya, pinawalang sala ng korte ang dating biyena ni Dunguon. Ang tanging swerte lang ay sigurado ang ebidensya ng mga krimen ni Congressman Muon. Sa panahon ng pagpapahayag ng hatol, nagpasalamat si Dunguon sa kanyang kasamahan at dinala ang kanyang anak sa courthouse sa Seoul upang makita ang kanyang dating asawa. Bawat buwan ay sumusulat ang dating asawa niyang si Oche sa kanyang ama. Ngayon bukod kay Dunguon, may isa pang mahalagang tao sa kanyang buhay. Upang protektahan ang kanyang anak na babae, tinakot ni Oche ang kanyang ama. Tiyak na kukunin niya ang mga krimen ng kanyang ama at hindi niya ito bibitawan. Pagkatapos bisitahin ang kanyang dating asawa, nagpunta si Dunguon sa harap ng istasyon ng pulisya. Ang taong pinakamamahal niyang makita ay nasa loob. Sa katunayan, sa loob ng 3 taon, nagpadala si Tehuin ng hindi mabilang na mensahe kay Dunguon. Naalala niya ang mga sandali sa pagitan nilang dalawa at lagi siyang nag-aalala sa kasalukuyang buhay ni Dunguon. Puno ng pag-aalala ang mga mensahe ni Tehuin para kay Dunguon. Nang marinig na nasa Seoul si Dunguon, nagmamadaling makipagkita ang direktor ng istasyon ng telebisyon. Tagumpay siyang na-promote at umaasa na babalik si Dunguon sa istasyon ng telebisyon upang muling ayusin ang programang Grab Your Collar. Sa pagkakataong ito, hindi tumanggi si Dunguon at bumalik sa pamilyar na entablado. Mayroong hindi mapigilang ningning sa mga mata ni Dunguon. Bilang isang mamamahayag, ito ang pinakamagandang panahon upang ituloy ang kanyang pangarap. Sa pulong, napansin ni Dunguon ang isang balita sa screen. Isang opisyal ng pulisya ang nasaksak habang nakikipaglaban sa isang gangster at ngayon ay malubhang nasugatan at nasa kritikal na kondisyon. Sa sandaling iyon, nagmadaling tumakbo si Dunguon sa ospital. Nang nag-aalala si Dunguon na hinahanap si Tehuin sa ospital, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Iyon ay si Tehuin na 3 taon nang hiwalay. Sa wakas ay muling nagkita silang dalawa. Sa kabutihang palad, ayos lang si Tehuin. Nang makita ang luha ni Dunguon, gusto talaga ni Tehuin na lumapit, yakapin ang babae sa harap niya. Pinunasan ni Dunguon ang kanyang luha at lumakad kasama si Tehuin sa kalsada. Nahihirapan si Tehuin na maglakad, kaya giniyakap ni Dunguon ang kanyang baywang at inalalayan siyang maglakad. Ngumiti si Tehuin nang may init, pagkatapos ay tahimik niyang hinawakan ang kamay ni Dunguon. Pagkatapos ng bagyo, naniniwala ang dalawang nagmamahalan na magkakaroon sila ng isang masayang pagtatapos. Nagtatapos ang pelikula dito. Kung gusto mo ang pelikula, pindutin ang like at mag-subscribe sa channel upang suportahan ako. Magkita-kita tayo sa susunod na mga pelikula.